maraming salamat sa magandang pagpapakilala. Bakit ganun? Lagi na lang masamang tingin na sa akin ng mga tao. Yan. Okay, once again, my name is Dindong Dantes. Parang ayaw ninyo. So, ang aking pong palayaw ay Dennis Surillo. Yan. Okay, yan. Sige po. So, once again, my name is Anthony Gatchelan. Una sa lahat po, maraming salamat po. Lalo na po sa mga first-timer ho namin, sa mga ngayon lang po nakarating. Pwede ko po ba makita yung mga kamay ng mga first-timer ho natin? Pwede po bang pakitaas ang kamay? Pwede po ba natin sila welcome sa kapalakpakan yung mga first-timer? Yan. Alam nyo, kaya ho namin kayo in-welcome at kaya ho namin kayo pinapalakpakan dahil naniniwala ho kami, and lagi ko po sinasabi, naniniwala ho kami, kayo na po ang next millionaire ng AIM Global. Yan. Alam ko po, meron ho tayong kanyang-kanyang sitwasyon, kanyang-kanyang dahilan kung bakit ho kayo nandito, kung paano ho kayo na-invite. Pero, alam ko, may iba dito maaaring na-invite dahil dun sa product, and wag ho kayo mag-alala. Bibigyan ho kayo ng idea kung paano ho po makakatulong yung product sa inyo. And siguro yung iba naman siguro na-imbitahan dahil dun sa opportunity, sabi daw kikita, sabi daw merong gitong, na merong opportunity na pwedeng makatulong ho sa inyo. Wag ho kayo mag-alala, mamaya papakita ko rin sa inyo kung gaano kagandang opportunity ito. Okay po ba yun? Maaaring siguro yung iba, sabi daw, kakain lang, pero kanina ka pa dito, wala naman yung pagkain. Although masarap po akong tingnan, pero hindi po ako pagkain. Ha? Ayan. Maaaring iba siguro, naimbitahan, sabi daw, sandali lang, pero ilang oras ka na. Ha? Meron po ba dito? Sige, sumama ka sa akin, sandali lang to, pero may ilang minuto ka na dito. Okay, wag ho kayo mag-alala. Ano man pong sitwasyon kung paano ho kayo nang-invite dito, kung bakit ho kayo nandito, sa daming-daming taong may invite, isa ka ngayon dito nakupo. Alam niyo po, huwag niyo po isipin na aksidente yan. Kung bakit ka ngayon nandito sa daming-daming na-invite, alam niyo po, blessing po yan. Okay? So, hindi ko na po papatagalin, ayaw ko po kayong gabihin, para hindi ho kayo gabihin, umagayin lang ho kayo, bibilisan ko po. Okay po ba yun? Yan, parang ayaw. So, yun. So, ngayon, gusto ko muna po, bago po ang lahat, gusto ko po makita ninyo yung aming kumpanya, kung bakit ho kayo nandito. Total, nandito na ho kayo. Please, just open your mind, open your heart, para lahat ng sasabihin ko hindi naman po masasayang. And then, parang ikaw, nandito ka na, nag-effort ka na, pakinggan nyo na po mabuti. Okay po ba yun? So, yan. So, yung pangalan ng kumpanya ho natin, so, welcome ho ulit sa Alliance in Motion, Alliance in Motion Global Incorporation po. So, pangalan ng company ho natin, AIM Global. So, good news po. 18 months from now, itatayo na po ang bagong-bagong building ho natin. Okay? Kaya po, darating ang time, yung mga taong sinasabi, naku, hindi naman totoo yan. Parang imposible, wag ho kayo mag-alala. Pag yan, naitayo na yung building ho natin. Dahil ang maganda po, yung building ho natin, nasa gilid pa ng SEC. Kaya pag yung tao nagtanong, yung ba illegal? Opo, kasi katabi ho namin ng SEC, pwede ho kayong magtanong po doon. Ha? So, ibig sabihin, wala nang dahilan para talagang hindi yumaman dito. Kasi nga, for the past 8 years po, yung company po, magkakaroon ho na tayong sariling building. So, abangan ho natin, 18 months from now, meron na ho tayong lupa doon, itatayo na ho yan. Sige po, palakpakan ho natin. Yan. Siyempre, dahil po sa ating mga kumpanya at mabubuting mga may-ari, so, kaya po, maraming pong taong natutulungan and sobrang humble nila itong tatlong mangyari nito. Isa sa mga pinaka-presidente ho namin, CEO, Chief Executive Officer po, Dr. Ed Cabantog, and Francis Miguel po, Chief Finance Officer, and pinaka-bata po na may-ari po ay Mr. John Aspirin. Dito na lang po, tingnan nyo na lang po ko, total, kamukha ko naman sila. Yan, so yan po. Isa sa mga tatlo silang may-ari po, ito po, take note po hindi po sila ibang lahi, ito po ay mga Pilipino. Kaya kapag may mga concern ho kami, madali ho kami nakakalapit sa kanila. Okay? Dahil sobrang babait mga itong mga may-ari. Kaya hindi na ako nagtataka bakit lumaki ng husto po ang AIM Global. Okay, sige, palakpakan natin mga may-ari. Okay. And this award, so may mga awards ho tayo na katunayan na marami na ho napatunayan ng aming kumpanya. And then isa sa mga nagustuhan ko po ito yan. Ni-recognize po tayo as the as the fastest growing MLM company in whole Asia. Sa buong Asia po, ito po. So, si Miss Doris Wood po, siya po yung nagpapatunay na mabilis talaga ang paglago po ng AIM Global po, hindi lang po sa Pilipinas, sa ibang bansa po, sa buong Asia po. Okay? So, palakpakan naman ho natin AIM Global. Yan. Alam niyo po, marami nagtatanong sa amin, sino bang kumita dyan? Sino ba yung mga gumaling? Alam niyo po, kung product pag-uusapan natin, marami na hong gumaling. Bakit?
kung pag-uusapan namin yung produkto ho namin, sa totoo lang, wala na ho kami kailangan patunayan doon kung pangit ang product. Agree? Araw-araw po, ang tao po, pumili sila. So, ibig sabihin, ang product natin sobrang ganda. Okay? And then, wala na rin ho kami kailangan patunayan pa kung sino kumita, kung sino yumaman, bakit ito at sumabay. Okay? Yan. Kaya po, napakaganda ng ating kumpanya. Unang-una, kung meron man taong magdududa na pasukin ito, sila po yung unang-una. Alam niyo kung bakit? Kung ako po magdududa, aba, dapat sila yun. Bakit? Ito po isa sa mga naging business partner po ng AIM Global po yung Nature's Way, is a $1 billion company. Ibig sabihin, hindi pa ako pinapanganak, may Nature's Way na. Ako niya idea? So, ibig sabihin, ito pa lang, ito, $1 billion company, itong kumpanya. Ito pong right now is a 50 years old company. So, ibig sabihin, hindi pa ako pinapanganak, meron na pong Nature's Way. Dagdagan mo pa ng DSM. So, ibig sabihin, is a multi-billion euro company. Meron po ba dito 100 years old na po? Taas po ang kamay. Okay, good news po. Hindi ka pa pinapanganak. Meron na pong DSM. So, ibig sabihin, eto pa lang itong dalawang ito, 50 years, 100, aba, 150 years old po yung mga business partner ho natin. Idagdag mo pa tong AMS Life. Yan, is a billion, multi-billion yen company. So, ito po sa Japan po, 45 years old na company na ho to. Kung ito pa lang itong tatlong ito, kung yung kumpanya, pipitsugin, malamang hindi natin ito partner. So, anong ibig sabihin? Big time po yung partner natin, big time po ang AIM Global. Okay? Kaya hindi ho tayo mapapaya dun sa product na minamarket ho natin. Okay, ito po, yung Nature's Way po, para mas makarelate ho kayo. Yan. Tapos yan. Kaya ko po nasabi po na hindi wala na ho kaming kailangan patunayan na maganda yung product. Ito pa lang, itong product namin, lagi ko to sinasabi. No? Di bali nang hindi ho kami magaling. Kasi ang totoo po, marami dito kumita, yumaman, umasenso, nagbagong buhay. Hindi naman magaling. Alam niyo kung bakit? Kaya nga lagi ko ito siya, di bali nang hindi ko kami magaling, basta ang importante, magaling ang product. Bakit? Kahit hindi ka magaling dahil magaling ang product, kung magaling ang product, yung product na magsasalita para sa'yo dahil magaling ang product. Nakuha niyo po? What if magaling na product mo, magaling ka pa? Aba, kamusta po yung negosyo? Napakagaling talaga niyan. Okay? So ngayon, konting idea po. Hindi po to full product presentation itong gagawin ko po. This is product introduction lang para magkaroon lang ho kayo ng simpleng-simpleng idea about dun sa product. Okay po ba yun? Para hindi ho kayo masyadong gabin, then para bilisan ko na rin. Okay, ito po yan. Ito pong C24/7, ang gusto ko dito, ito po, meron ho siyang 29 vitamins and minerals, which is kailangan talaga ng katawan. Yung nga lang iba, maraming sinasabi na tinatanong sa akin, teka lang Anthony, nagtitake naman ako ng vitamin C. Okay, meron po ba dito nagtitake ng vitamin C? Yan. So, yung vitamin C, yung iba, pero yung totoo, kahit nagtitake ka ng vitamin C, bakit may mga tao pa rin nagkakasakit? Alam mo kung bakit? Taking vitamin C without alkaline, hindi pa rin pwede. Kasi bakit? Pag kulang ka sa alkaline sa katawan, o hindi balance ang alkaline mo, aba, hindi na-neutralize yung acid sa katawan mo. Kasi si alkaline po, may kalalaman kung bakit balanse ang acid mo sa katawan. Totoo hindi? So, si alkaline pala may kalalaman para balansehin po niya yung acid natin sa katawan natin. So, importante pala, yung mabalansi yung alkaline. Ito po yung totoo. Taking vitamin C, taking alkaline without enzyme, hindi pa rin pwede. Alam niyo kung bakit? Bakit? Simple po. Lahat ng kinain mo, si enzyme po may kilalaman, bakit tunaw po yan? Kaya kung walang enzyme, yung kinain mong buo, aba, ilalabas mo rin buo yan pag walang enzyme. Ang hirap yata nun. So, ibig sabihin pala, ang laking kilalaman ni enzyme para tunawin niya yung mga pagkain na kinakain natin o pinapasok sa loob ng katawan. Ito po yung totoo. Taking vitamin C, taking alkaline, taking enzyme, without minerals, hindi pa rin pwede. Bakit? Ang laki po na kinalaman ni minerals. Kasi bakit? Kung wala si minerals, hindi ka makakapagkurap-kurap. Ganun. Si minerals pala may kinalaman kung bakit nakakagalaw ka, nakakakilos ka. Bakit may energy ka. So, ibig sabihin, ang laking kilalaman ni minerals. So, ang good news po, lahat ng binanggit ko, lahat ng yan, nasa C24/7 na. Okay? Ito po, meron po siyang amino acid. Alam niyo sa totoo lang, bandang huli, lalabas ka, teka lang Anthony, food supplement. Pwede mo sabihin sa akin, mahal o mura? Naku Anthony, food supplement. Naku, gastos lang yan. Totoo hindi. Mamaya pagkatapos ko i-explain, pwede mo may realize, naku, gagastos lang to.
naku, baka pabibilin lang kami, bebentan lang ho kami. Ito po yung totoo. Totoo po. Mamaya paglabas mo, kahit i-explain ko itong napaganda, paglabas may iisip mo to gastos. Totoo hindi? Opo, totoo naman pong gastos. Pero ito yung idea po dyan, para magkaroon kayo ng idea. Ito po yan. Bibigyan ko muna kayo idea kung bakit ho kayo iinom ng food supplement. Okay, ito po yung laman po ng product ho natin, ng C24/7, na kailangan, na importante, na nagagawa ho natin, na pinapasok mo sa katawan. Maraming tao po hindi nakakakain ng gulay. Totoo hindi? Ito po, meron na ho siyang 12 klase ng gulay, at meron na ho siyang 12 meron po siyang 12 klase ng prutas. Kaya kung may mga tao hindi marunong kumain ng gulay dito, may mga tao hindi marunong kumain ng prutas, bagay na bagay ito sa'yo dahil ito po compacted na po to, na kailangan ng katawan mo. So, ibang maganda po dito, less effort, kasi nga naman, hindi mo na ito prepare. Iinumin mo na lang. O kaya naman, lalaklakin mo na lang. Okay po ba yan? So, yan, ito po yung C24/7 ho natin. Okay, ang gusto ko dito, ang bilis niya po i-absorb ng body. So, direkta na po ito kaagad dun sa blood stream ho natin. Kaya pag take mo nito, yung effect, ang bilis niya po. Less than 15 minutes, mararamdaman mo na kaagad yung yung effect ng product. Huwag ka lang sisigaw ng Darna, ha? Yan. Okay? So, ito po, meron po siyang 5 klase po ng antioxidant and din pangpahaba ng buhay. Sino po ditong gustong humaba ang buhay? Yan. Mahabang utang. Yan, mahabang buhay lang. Okay? Ito po yan. Ang nagustuhan ko dito, hindi ko nang ilagay po yung detoxification. Importante pala sa tao, pag may pinapasok ka sa loob ng katawan, kailangan pala nag-cleansing ka din. Parang ang bahay. Ang bahay sa ayos, so gusto mo, gamitin mo hindi yan, dumudumi, hindi. So, ibig sabihin, ang bahay pala kailangan linisin. Totoo, hindi. So, importante, ganun din ang tao. Kailangan mo din ng tinatawag naming detoxification, or para mas madali, cleansing. Tama po ba? Ito yan. Ito po kung bakit ka iinom ng food supplement. Ngayon, sige Anthony, kahit ano pang sabihin mo, gastos yan. Pero ito yung totoo. Kahit hindi ka naman gumastos, ang totoo, dati ka naman nang gumagastos. Totoo hindi? O, pansinin niyo po ito ha. Siguro mas maganda gamitin kong illustration po yung CR. Okay, nakakita na po ba kayo ng CR? Nakagamit na ng CR? Nakarinig na ng CR? Buti naman. Okay. Okay, tingnan niyo po to. Yung CR, ginagamit. Kung araw-araw mo gagamitin, 5 araw mo yung gamitin, wag mo linisin, mauupuan mo pa ba next time? Hindi na. Ang malupit yan, saan nanggaling ang dumi? Hindi sa akin, sa inyo. So, ibig sabihin, pag hindi mo lilinis yung CR, infection, bacteria, virus, ang present dun po dun sa CR. Tama? So, ibig sabihin, pwede kang magkasakit anytime, any moment. Okay? Ito po yung totoo. Okay. Yung CR, pag hindi mo nilinis, infection, bacteria, ang present. Ito po yung tanong ko po dyan. Para linisin ang CR, anong dapat gawin? Kailangan ng panlinis. So, ibig sabihin, ang CR, nililinis po ba? Kasi ang CR po, ang pinakamadumi sa part ng bahay nyo po ang CR. Tama po ba? Sa bahay? So, kailangan araw-araw lilinis. Kasi 2 araw pa lang na hindi mo linisin yan. Nanininaw-linaw na yan. Tama po ba? Okay, ito po yung idea po dyan. Kung yung CR, kailangan linisin araw-araw. So, para malinis man, anong kailangan panlinis? Anong kailangan po dyan? Panlinis. Ang panlinis, gastos hindi. Alangang tamang buhos tubig lang, hindi pwede. Talagang sinasabon pa yan. Tama? So, tanong ang sabon, libre hindi. O gastos hindi. Ibig sabihin, kailangan mong gumastos. So, ibig sabihin, yung panlinis, panggastos, ito yung totoo. Tingnan niyo pong idea. Kung yung CR, nililinis mo, araw-araw, ginagastosan mo, araw-araw, pumipito ka pa habang nililinis mo. At kumakanta-kanta ka pa habang nililinis mo CR. Tama po ba? Kung yung CR, araw-araw mo nililinis, araw-araw mo ginagastosan, pero kahit anong linis mo dyan, hindi yan magkakasakit. Pero ito sasabihin ko, pero ang loob ng katawan mo, pag yan hindi mo lilinis, yan ang magkakasakit. Tama mo idea? Ang tanong, kailan ka ba huling naglinis ng loob ng katawan? O sino po ba dito nakakapag-acrobat na ilalabas ang bituka? Teka lang, Anthony, lalabas mo namin. Maglalaba mo na ako. Hindi pwede. Hindi pwede. So, ibig sabihin, wala kang choice, kailangan mo uminom ng food supplement kasi ito po, meron po siyang capability na para linisin ang loob ng katawan ho natin. Maganda po ba si 24/7 natin? Yes. Sige po, palakpakan ho natin. Okay, hindi lang ho yan. May magtatanong sa akin, teka lang Anthony, maganda ba yan sa bata? Hindi po. Ito po maganda sa bata. Yung KD 24/7. Bakit? Kasi ito po, meron po siyang 5 klase po ng antioxidant. So, ibig sabihin, sa bata, hindi kailangan ng antioxidant. Kawawa po bata, pag may antioxidant inom, hindi na po tatanda.
So, ibig sabihin, hindi na meron po siya tinatawag na anti-aging. So, kailangan ng bata tumanda. Kaya ang bata po hindi kailangan ng anti-aging. So, ito po, meron po siyang 14 essential vitamins and minerals. Yung prutas, fruits and vegetable, ito po yan. Yung fruits and vegetable na kailangan ng bata. May mga bata ho kayo, may mga anak na hindi talagang hirap pakainin. So lack of nutrients. So, ito po, maski pa paano, nakukompensate po niya yung pangangailangan ng bata. So, may chance yung bata talaga maging malusog. Okay po ba yan? So, para na rin siya nakakakain ng gulay, para na rin siya nakakakain ng prutas. Okay? Okay. Di lang ho yan. Ito po, meron ho tayong complete. Ang pinagkaiba po ng C24/7 dito sa complete, yung po, wala pong tinatawag na yun yung anti-aging po. Ito po, ang maganda ho dito, ang advantage nito, maganda po ito sa colon ho natin, sa mata ho natin. Kaya may mga tao dito, workaholic. Yung gusto talaga, laging nagtatrabaho. Ito po, bagay po ito sa inyo. Sobrang ganda nito. Okay? Energetic ka po dito sa complete ho natin. Phyto-energizer. Okay? Para ho kayo umiinom ng tubig ng baterya, parang ganun. Hindi, joke lang po. Yan. So, ito po, meron ho tayong cholesterol dose reducer. So, meron po siyang capability para i-reduce niya po yung bad cholesterol ho natin. Ito po yung Cholidus ho natin. Alam niyo po, kung gusto niyo po magkaroon ng more information about dun sa product natin, please, meron ho kaming full product presentation po ang nagkakandak po ng demo ho namin, Dr. Butz Villena. So, every Wednesday po yan, meron din ho kaming clinic sa baba, meron ho kaming pre-consultation, libre po. Kaya kung meron ho kayong mga prospect, o kahit ikaw mismo na nakaupo, may problema ka sa katawan, pwede ho kayo magpakonsulta. Okay po ba yan? Libre, walang bayad. Okay po ba yan? So, yun. So, meron ho kaming product presentation, yung buo yan para makita ninyo yung kabuuan ng product na yan, kung bakit pag pumasok sa loob ng katawan, ano bang mangyayari, so ano bang effect niyan. So, lahat ng yun, nandudun po. So, ito po, is a product introduction para magkaroon lang ho kayo ng ideya. Okay po ba yan? Okay, meron ho tayo dito Restore Life. Ito, gustong-gusto ko ito kasi ang maganda ho dito, meron po siyang capability para pabilisin niya yung metabolism ho natin. Kaya ito bagay ito sa mga taong ST, sobrang takaw. Okay, ako po, sobrang takaw po ako. So, ang maganda ho dito, kahit anong kain ko, hindi ako ganun lumulobo. Kasi every time na tinitake ko to, ang maganda dito, konting galaw ko lang, pinapawisan ka na. So, okay na po yung gumagalaw ka, pinapawisan ka, mas nakakatakot naman kahit anong galaw mo. Aba, kahit isang pawis ng butil, wala. Okay, so ibig sabihin, hindi po normal po yan. So, ang maganda ho dito, ang advantage nito, meron po siyang capability para pahabayin yung buhay ho natin. Yan po yung Restore Life ho natin. Okay? Maganda po ba Restore Life natin? Palakpakan naman natin. Okay? Ilang ho yan? So, meron ho tayo dito yung slim and trim. Ito po maganda ito. Bukod sa ini-slim ka, aba, tinitrim ka pa. Yan. So, meron po siyang appetite suppressant po. So, merong psychological. Pag ininom nyo po ito, nag-expand po ito sa loob ng bitukan ninyo. So, para ho siyang gel. Kaya ang pakiramdam mo, pag ininom mo ito, pipili mo, busog ka na. Tapos may appetite suppressant, ang pakiramdam mayroong sang nagbibigay ng signal na busog ka na kasi nga parang feeling mo may laman na, bloated na yung tiyan mo. Kaya ang mangyayari, hindi ka na ngayon makakakain ng marami. Okay po ba yun? So I suggest, mas maganda po to inumin sa tanghali o sa gabi. Okay po ba yun? Kasi sa umaga, okay lang kumain ng marami kasi kailangan ng katawan. Okay? Pero ito mas maganda, dahil since ang tao naman, ay baliktad, kumakain sa gabi. Tama po ba? Kaya nangyayari, dahil sobrang dami mong kinain, ano naman ang gagawin ng katawan mo doon sa kinain mo? Siyempre, hindi ka nakikilos, hindi ka nagagalaw. So, mangyayari, hindi makukonvert yan sa energy. So, magiging ano lang yan, fats po yan. Okay? Cholesterol. Kaya yung tao, lumolobo. Okay? Maganda po ba yung slim and trim natin? Okay, next. Meron ho tayo ditong white light. Okay, white light, glutathione spray po to. Ang maganda ho dito sa glutathione natin, 2,500 mg. Okay, I know, may mga tao dito, alam po ang glutathione. Tama? Yung nga lang, sa market po, ang glutathione po, meron tayong capsule, meron tayong tablet. And good news po sa amin, hindi po tablet, hindi capsule. Ano po, liquid po siya. Ito po, ini-spray po to saan? Sa ilalim ng mata ninyo. Ganun po siya kadali. Hindi, ano po, sorry po. Sa ilalim ng dila ninyo. Okay, sublingual po to. Okay, ang advantage po nito, mabilis po to i-absorb ng body mo kasi nga liquid. Hindi na kailangan i-digest pa ng body mo. Kagaya ng tablet, capsule, ida-digest pa yan. Ito po, direkta na kagad to sa bloodstream mo. Saka kaya mas mabilis ang effect. Ang good news po dito, 2,500 mg. Sa market, 500 mg, 800, 1,000. Tapos mahal pa. Samantalang ito, 2,500 mg na. Ang good news po, pag sinabing glutathione, pag ininom mo yan, na walang vitamin C o ascorbic acid, useless. Kasi ang partner po niyan,
e-effect lang po ang glutathione pag may vitamin C. Good news po, meron na ho siyang 1,000 mg po ng vitamin C. Okay po ba ito? Sige po, palakpakan ho natin. But, pag sinabing glutathione, ang mindset ng tao, ito po yan, laging perspective. Pampaputi. Okay? Hindi po, bonus lang po yun. Pero ang totoo, ang trabaho po ng glutathione ay liver detoxification po. Ibig sabihin, meron po siyang capability para linisin niya po ang liver ho natin. Okay po ba to? Kaya bagay po to sa mga tao mahilig, ay may mga bisyo. Sigarilyo po, umiinom, perfect po to sa inyo. Okay? Sige po, palakpakan naman natin glutathione natin. Mas perfect po siya pag iinom ka ng perfect white. So, ibig sabihin, meron po siyang skin whitening tablet po. Ito po, gusto ko po dito. Yung capability niya po, anti-aging din po siya. Kaya pag iniinom mo to, nakakabata po siya ng 10 to 20 years younger. Kaya pag ininom mo, 40 ka, pag ininom mo, less 20, po, 20 anyos ka na lang. Kaya pag ito, 20 anyos ka, ininom mo, less 20, pitos na lang, parang ganun. Yan, biro lang. Kasi nga naman, nakakabata ng 20 years. Ito po maganda po, meron po siyang natural Botox effect. Meron po akong kaibigan, from Australia, lagi po nagpapabotox. Alam niyo kung magkano Botox po doon sa Australia? $100. Isa ko lang yun. $100. Dito pa sa kabila, $100 na naman. Australian dollar. So, $200 po. So, medyo mahal. Yung pag-uwi sa Pilipinas, yung nagkita ko, uy, friend, ang kit-kit naman ng dimple mo. Sabi sa akin, hindi ko yung dimple. Ano ba yan? Ilong ko yan. Sa kakabotox, yung ilong niya napunta na dito. Sa kakabanat. Hindi kasi natural, ha? Yan. Kaya ingat-ingat din sa pagbobotox. Yung ilong nyo, baka sa kakabanat, mapunta na dito, ha? Yan. So, ibig sabihin, maganda po dito, meron po siyang natural botox effect. Okay? Ang good news po, maganda po dito, maganda to sa mata. Kaya to mas potent po to kaysa naman dun sa lutein. Di ba? Merong kino-commercial lutein, hindi ko na sasabihin parang Optin, parang gano'n. At least hindi nyo alam, ha? So, yun, lutein po. Kaya maganda to sa mata. Bakit? Meron po siyang antasustain. Nakikita nyo? May problema kayo sa mata. Hindi nyo nakikita eh. Kahit ako, hindi ko rin nakikita eh. Basta yan, nasa gitna, antasustain po yan. So, ibig sabihin, mas potent po siya ng 10 beses po kaysa naman po dun sa lutein na iniinom ng tao. Kaya okay to, kung may problema ka sa eye vision mo, perfect na perfect po to, itong perfect white natin. Maganda po ba perfect white na ho natin? Okay, palakpakan naman natin. Okay? Eto pa, meron ho tayong kape. Alam niyo, sa totoo lang, yung offer sa akin, sabi sa akin nung nag-mentor sa akin, yung nag-present sa akin, alam mo, Anthony, kahit kape pa lang, pwede na tayo umaman. Alam mo ba yon? Talaga? So, naniniwala po ba kayo, kahit kape pa lang ang market natin, pwede na tayo umaman? Oo naman, the first largest commodity is crude oil. The second largest commodity, kape, sa buong mundo. Pag ito, ninegosyo mo, hindi mo na kailangan i-explain niya. Matanda, bata, may edad, o wala, may nagkakape. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, nagkakape. Kahit tirik ang araw, sa lugar namin, tirik ang araw, nagkakape. Yung province namin, Tarlac, siyempre, puro bukid. Yung mga magsasaka po doon, hindi yan susulong pag walang kape. Ang malupit kape sa amin, inuulam. O sa inyo po ba inuulam? Susi kayo, susi. Hindi nyo inuulam, sa amin po, sosyal na ho yan. Big time na, pag nakakapagkape ka ng ulam. Ayan, inuulam. Kasi iba, wala po. Tubig na mainit lang, tapos asin. Kontento na sila doon. Kami, kape, big time. So, diba? Parang hindi nyo naabutan yata yun. Hindi uso sa inyo, sa amin uso yan. Inuulam namin, di ba? Lalo yung paging kanin, bahaw. Yung malamig, sarap ibuhos yan. O kaya naman yung kanin, ilalagay mo dun sa kape. Higupin mo muna yung kalahati. Pag natapdabin yung kalahati, ilalagay mo na yung kanin. Saka mo Grabe na. Yung iba hindi nakarelate. Siguro, yaman ninyo. Ganun ho talaga. Yan, so ito pa kape. Pwede mo sabihin sa akin, teka lang, Anthony, kape yan. Ang daming kape. Marami pong kape. Pwede mo rin sabihin sa akin, teka lang, Anthony, healthy coffee. Ito po yung idea po dyan. Kung yung kape nga na hindi healthy, nininegosyo, binibili, ito pa kaya healthy? Di mas lalo. Ngayon, pwede mo sa akin sabihin, teka lang, Anthony, ang dami healthy coffee. Opo, marami po healthy coffee na ngayon. Tama po ba? Pero hindi lahat ng healthy coffee ay alkaline.
So, anong ibig sabihin? Healthy coffee mo. Siyempre, bubuhos mo yung mainit na tubig. Ang mainit na tubig, acid hindi. Ibig sabihin, healthy plus acid. Ano sa tingin mo? O acid na healthy, parang ganon. Siyempre, alam naman na natin, lahat ng dumadaan sa heat, acid na yan. So, ibig sabihin, hindi, ang nangyayari, yung instead ng coffee mo healthy, na since mainit na tubig po yan, nawawala rin po yung nutrients. Nawawala rin po yung pagiging healthy niya. Good news po, ano ba trabaho ni alkaline? I-neutralize yung acid. Kaya bagay na bagay ito sa mga taong acidic. Kaya nga sabi ko nga, may mga kaibigan po ako talagang acidic. Nung iniinom nga nila ito, hindi, meron po nga po ko pinsan po, isang kutsara lang, sumusuka na kasi nga sobrang taas ng acid niya sa katawan. So, nung pagkatapos namin na mag-uusap, sa loob ng 2 oras lang, nakatatlong, cup ng kape namin. Ibig sabihin, in the end, join pa rin siya kasi nga yung kape natin nakatulong sa kanya. Okay po ba yan? Maganda po ba ang living coffee natin? Yan. So, yun naman po ng coffee ho natin, yung complete na pinapakita ko sa inyo, yung complete kanina, yun po yung ingredient. Kaya pag umiinom ho kayo nitong 5 sachet po ng live-in coffee, para ka na rin umiinom ng isang capsule po ng complete. Okay? Sige po, palakpakan ho natin. So, meron ho kami dito, yung live-in coffee, meron po kami isa pa, live-in coffee, stevia po, sugar-free po siya. Ibig sabihin, pag binili nyo po, meron pong 1 kabampung asukal po yan, na pwede nyo kuhanin po sa baba. Okay po ba yan? Hindi po. Pero lang, 0 calorie po to. Kahit inumin mo ng inumin, hindi ho kayo tataba kasi 0 calorie po yan. 0 carbs din po yan. 0 cholesterol po yan. Alkaline coffee po yan. Okay po ba itong stevia ho natin? Kaya ito, bagay ito sa mga taong may problema doon sa sugar nila. Medyo maingat pagdating sa matatamis. Ito po, okay na okay po to. May mga tao talaga kasi na diabetic. Mataas ang sugar po niya. Ang problema niya, mahilig magkape. Ito, design to. Since mahilig ka magkape pero may problema ka sa sugar mo, ito okay na inumin mo to. Okay po ba yung natin? Live-in coffee natin, stevia? Sige po, palakpakan ho natin. Kung hindi mo hilig magkape, meron ho tayo dito, My Choco. Okay? Ito po, mataas po sa DHA. Ano po yung DHA? Docosahexaenoic acid. Hindi po kakosa, dicosa, ha? Iba po yun. Docosahexaenoic acid. Ito po, which is maganda ho to, memory booster po siya. So, ine-enhance niya po yung memory natin. Okay? Kaya maganda to sa mga tao makakalimutin. Kaya kung may mga kaibigan ho kayo makakalimutin na mayroong utang po sa inyo, aba, painumin nyo yan. Para maalala. Pero ito po ngayon, kung kayo po may utang, aba, wag ka nang uminom, baka maalala mo pa. Ito po yung My Choco natin. Alkaline chocolate drink po siya. Pwede po siya sa malamig, pwede din po siya sa mainit. Okay? Ito talaga. Ito talaga ang pinakapaborito ko sa lahat ng produkto. Bakit? Maganda sa cancer. Maganda sa bone cancer, breast cancer, arthritis, rheuma, high blood, myoma, prostate cancer. Ano pa? Hadhad, buni, alipunga, almoranas. Maganda po siya. Kahit may arthritis po yan, maganda po yan. Alam niyo kung bakit? Siguro naman nagsisipilyo yung mga yan. Kahit siguro naman may arthritis yan, nagagawa pa rin magsipilyo. Kahit may breast cancer yan, nagsisipilyo pa rin. Kaya maganda po, kahit may breast cancer ka, pwede ka pa rin magsipilyo. Okay mo yan? Yeah. Hindi ko po sinabing nakakagaling, ha? Maganda lang. Ipagsabay mo, kung may breast cancer, good news, makakapagsipilyo ka pa. Okay ba yan? Okay, mirap na may breast cancer ka na, mabaho pang hininga mo, nakakaya naman. Okay, maganda po ba ang natin, toothpaste natin? So, bakit siya maganda? Kasi meron po siyang antibacterial properties. So, maganda ho siya sa oral hygiene ho natin. Tapos, ang maganda ho dito, yan, meron po siyang, effective po siya sa meron siyang Bipipolis, tapos tea tree extract, na maganda ho siya sa oral hygiene ho natin. Oral hygiene ho natin. Maganda po ba toothpaste natin? Sige po, palakpakan naman natin. Yan. Eto pa, dagdagan mo ng matinding bida. Ang maganda dito sa bida natin, pag ininom mo to, aba, bidang-bida. Pag hindi mo to ininom, kontrabida ka. Para hindi maging kontrabida, kailangan uminom ng hindi maging okay. Yan, sige po. Huwag mo kukontrahin dahil itong bidang ito, maganda ho siya sa ho natin, meron ho siyang maganda ho siya sa cardio ho natin. Kaya kung may problema ho dito, hirap huminga. Lagi masakit ang batok. Hindi makagano ng kamay. Maganda to. Bakit?
So, meron po siyang capability para i-dilate niya po yung artery ho natin. Ibig sabihin, 60 to 90%, meron ho siyang within an hour, 60 to 90 milligram, pag ito ininom mo, 90%, within 1 hour lang po, magkakaroon ho siya ng effect, artery dilation ang tawag ho namin, natural artery dilation, i-dilate niya po yan. Kaya kung meron pong bad cholesterol po yan, ibubuka niya po ng natural po yan. So, ibig sabihin, mas makakadaloy po ng mas maayos ang dugo. Kaya ito, bagay na bagay ito sa mga nag-gym eh. Bagay na bagay ito sa mga nag-exercise. Madali rin ho kayong pawisan nito. Kasi nga, pinapabilis niya yung metabolism ho natin. Ito po yung vida ho natin. Maganda po ba yung vida ho natin? Sige po, palakpakan naman natin. Yan. Pag ito po, tinuloy-tuloy mo ang pag-inom, 6 to 8 weeks, 23% sustained artery dilation. Ibig sabihin, mas sustain po siya ng 23%, tuloy-tuloy po yan. Pas pag tinuloy mo ang pag-inom, 6 to 8 weeks. And good news po, ito lang po ang juice sa buong mundo na meron pong human clinical study. Sige po. Ibig sabihin, pag tinanong ka, tatanungin sa iyo ng doktor, meron bang clinical study? Yes, doc, meron po. Maganda po ba video juice natin? Sige po, palakpakan naman natin. Yan. Okay, and last one, meron po tayong CardioPulse. Familiar po ba kayo sa CardioPulse? Ganito po yan, partner po ng bida ho yan. Okay, para mas makarelate po kayo. Pag kayo po ba nagpapacheck up po ng baga, anong tawag? X-ray. Kayo po ba pag nagpapacheck up po ng dugo, anong tawag po? CBC. Pag nagpapacheck up po kayo ng puso, anong tawag? ECG. Tama po ba? Pero pag nagpapacheck up po kayo ng artery ng puso mo, anong tawag? Angiogram. Magkano ang angiogram? 60,000 to 80,000 pesos. Good news po, chine-check up ka pa lang dun. Hindi ka pa ginagamot. Yun po yung pressure po ng angiogram. Simple lang po ang angiogram. Aba, lalasasin lang naman puso mo. Ipapasok lang naman yung catheter, papuntang artery ng puso mo. Ganun lang siya kadali. Try ninyo pag may time. Ibig sabihin, ba, pinapalakpakan talaga yan. So, ibig sabihin po, invasive, masakit po siya. Okay? So, huwag mo kayong magalala. Ito po good news. Pag na-angiogram ka, sasabihin sa inyo ng doktor, ay nako, kasi ang purpose po na angiogram para malaman kung gano'n nakarami pong build-up na bad cholesterol po dun sa artery ng puso mo. So, kung gano'n siya karaming bad cholesterol. So, ang gagawin ng doktor, nako, sabi ng doktor, in-angiogram na kita. Nakita ko ang daming bad cholesterol dun sa artery ng puso. Dok, anong gagawin natin para matanggal yan? Ay, kailangan mo mag-undergo. Saan? Anong dok? Angioplasty. Dok, magkano po ba angioplasty? Aba, mura lang. 600,000 to 800,000. Good news. Hindi ka pa sigurado kung mabubuhay ka. Parang ganun. Simple lang po ang angioplasty. Simple lang po. Bubuksan lang naman ang dibdib mo. Iwain, bubuksan lang naman ang puso mo. Ganun lang po ang angioplasty. Pag may time, try ninyo, ha? So, anong naman kinalaman ng sinabi ko sa CardioPulse? Instead nga naman, magpapa-angiogram ka pa, nagagastos ka ng 60 to 80,000 pesos, hindi na. Bakit? May CardioPulse ho tayo. Halos parehas po niyan. Yung effect sa kanito, halos parehas. So, ibig sabihin, eto po, iipit lang po saan? Malalaman mo na kung anong artery condition ng puso mo, kung gano'n ang karaming bad cholesterol. Simple lang ito. Iipit lang to saan? Sa ilong mo. Ganun lang kadali. Hindi po sa ilong, ha? Baka mamaya, paipit nyo naman talaga sa ilong. Ito po sa daliri. Dito po sa daliri ninyo. So, 3 to 5 minutes, malalaman mo na kung anong artery condition ng puso mo. Meron kami tinatang type 1, type 2, type 3, type 4. Tapos yung isa po, hanggang type 7. Or kaya kung naman, kung type mo ako, parang ganon. Yan. So, may mga type po yan. So, meron po siyang, kung marami na po siyang bad cholesterol, yung build-up ng bad cholesterol. So, ibig sabihin, baka mamaya, tawa ka ng tawa dito, baka mamaya, high risk ka na pala. Ang dami na palang bad cholesterol. Okay, so, hindi ka sigurado. Kaya kung nagpapacheck up ka ng bagang, please, mas maganda, pacheck up ka rin ng artery ng puso mo. Ang good news po, non-invasive po siya. Hindi ka na masasaktan kasi 3 to 5 minutes lang, malalaman mo na kung anong artery condition ng puso mo. Maganda po ba CardioPulse natin? Yes. So, yun, try ninyo, may clinic ho kami sa baba, and then sa mga ibang business center ho namin, meron ho kami. Sige po, palakpakan ho natin. Yan. Okay, I'm done. Tapos na po. Ganun lang po siya kabilis. O, sige, Anthony. Okay na kami. Okay ang product. Nagustuhan namin. Maganda po ba ang product? Maganda o napakaganda?
Ngayon naman po, ang trabaho ko naman po sa inyo, at talaga, ang trabaho ko talaga, eto, yan. Ang trabaho ko po talaga, ipakita talaga yung opportunity ng business. Yun nga lang, siyempre, lagi ko to sinasabi, so, importante, bago mo makita yung business, importante, makita mo na yung product natin. Kasi ako naniniwala ko, masasabi mo lang maganda ang business mo pag maganda ang product mo. Pag maganda ang product mo, maganda ang business. Pag maganda ang business mo, maganda ang produkto mo. Nakuha niyo po yung idea? So ngayon, ito tanong, mamaya paglabas mo, Anthony, okay ang product? Gagamitin ko. Yung nga lang, eto na tayo. Yung business kaya, okay sa'yo? Kasi ito yung totoo. Every time na nag-aalok ko kami ng business sa tao, ito yung laging perspective ng tao. May mga tao, pag inalok ang negosyo, may mga kanya-kanyang perspective. And, ang tao po, hindi po business-oriented. And majority ng tao po is career-oriented. Totoo hindi. Kaya pag-aalok ka mo ng business, ang daming perspective. So, kaya mangyayari, hindi sila makapag-decide mag-business. Nakuha niyo po ang idea? So, ngayon, ang trabaho ko, ipakita yung business. Kaso nga lang, hindi ka pa makapag-decide. Kasi nga, may perspective. Huwag ko kayo mag-alala, tuturuan ko po kayo, and bibigyan ko po kayo ng idea para paglabas ninyo, magaan po si inyo mag-decide kung bakit ka magbi-business. Okay po ba yun? Madali lang po, and then gusto ko pakita sa inyo kung gaano ba ka-potential ang negosyong ito. Kung bakit ho kami gigil na gigil, baliw na baliw sa gitong opportunity kasi nakita namin kung gaano siya ka-potential. Ready na po ba kayo? Okay, since product yung pinag-uusapan ho natin, yung kanina, yung pinapaliwanag kong product, ano po yung involved? Yung health ng tao. Ngayon kung tatanungin ko po kayo lahat, maganda bang negosyo to? Parang andaling sabihin, pero ang totoo, at the back of your mind, hindi ka sigurado kung maganda pa talaga ang negosyo to. O sige, tingnan ho natin kung bakit maganda to. Okay, pag health ang pinag-uusapan, naniniwala po ba kayo? Dalawa lang ang involved po dyan. Tao saka hayop. Meron pa bang iba? Wala naman siguro alien dito. O sige, since tao kayo lahat, pag-usapan natin tao. Kung tatanungin ko po kayo ulit, importante po ba sa tao ang katawan? Ano, importante po ba sa tao ang health? O sobrang importante? Alam niyo kung bakit ko po tinatanong yan? Simple, pag tinanggal ko ba ang tao, may health? O pag tinanggal ko naman yung health, may tao? Wala. O ngayon, pansinin mo to, ulitin ko, importante, sobrang importante. O pansinin mo to kung sobrang importante sa tao ang health, anong ibig sabihin, nagiging importante na rin sa tao, ang business mo, dahil ang business mo, eto. Kaya kung tinanong ko kayo kung maganda ba negosyo ang health. Okay, sige po. Okay, para mas lalong ma-appreciate ninyo, marami po bang negosyo sa buong mundo na tumatakbo? Ito na lang. Ang tamtax po ba nininegosyo? Hindi. Nininegosyo po yan. Kung ang tamtax nininegosyo, sa tingin nyo, may-ari ng paggawa ng tamtax, sobrang yaman? O mayaman na mayaman? Kung yung tamtax nininegosyo, ang tanong, yung tamtax, importante po ba sa tao? O sige po, para sigurado sagot ninyo, kaya nyo po bang mabuhay na walang tamtax? O ulitin ko tanong, importante sa'yo? Hindi. Kaya mo nga mabuhay. O ibig sabihin, hindi importante sa'yo. Kasi ang tao naman pwede mabuhay kahit walang tamtax. Kung yung tamtax, nininegosyo na hindi importante sa'yo, di mas lalo yung business mo na importante sa tao. Nakuha niyo? Ulitin kong tanong, importante ba sa tao ang health? Importante ba sa tao ang tamtax? Yung tamtax, nininegosyo. Okay, para mas ma-appreciate ninyo, pag tao pinag-uusapan, naniniwala. Ulit. Anong ulit yan? Simple, pag tinanggal ko ang katawan, may tao? O pag tinanggal ko tao, may katawan? Ulitin ko tanong, importante o sobrang importante? O saan ka naman nakakita tao? Nasaan ang katawan? Hindi pwede. O tingnan mo yung idea, kung sobrang importante sa tao ang katawan, what if papabayaan ng tao ang katawan? So anong nangyayari? Nagkakasakit. So pag nagkakasakit ang tao, ano ang ginagawa? Nagpapagamot. Nagpapadoktor, nagpapacheck-up. Pag nagpapagamot ang tao, anong binibili? Ang gamot, gastos hindi. Mahal o mura? Kahit generic pa yan, mahal po yan. Pag hindi mo ginastusan ang gamot, ano ang mangyayari sa sakit? Ano mangyayari sa sakit? Lalala. Pag lumala ang sakit, ano ang mangyayari sa katawan? Mamamatay na? Gusto mo nang patayin? Huwag mo muna patayin. Hayaan mo munang manghina. Kasi ang gusto ng tao, nagpapadala lang yan sa hospital, pag nangihina na, dali mo ako sa hospital. Bakit? Nangihina na ako eh.
Alam niyo kung bakit ang tao takot po magpa-check up? Alam niyo kung bakit? Hindi po siya natatakot dahil sa sakit niya. Natatakot siya sa gagastusin niya. Kasi bakit? Bakit ko sabi? Di ba alam naman niya may sakit siya, may nararamdaman, sabi niya, okay pa to, kaya pa. Pero pag hindi niya na kaya, nanginginig na siya. Dali mo na ako. Pero hindi niya alam, mas malala, mas magastos pag mas malala ang sakit mo. Okay? Ito tanong. Akala ng iba, katawan lang ang naapektuhan pag nagka-problema, pero hindi nila alam, apektado na to. Tama po ba? Kasi tingnan mo to, katawan lang ang ginagamit ng tao para makapagtrabaho. Ang tanong, kaya mo ba magtrabaho na nagda-dialysis? Buhat-buhat mga aparato, boss, magtatrabaho ako. Hindi pwede. Ang laki nun. So, ibig sabihin, kaya mo ba magtrabaho na nag-aaral? Kaya mo bang, kung estudyante ka, kaya mo ba mag-aral pag may brain tumor ka? Habang nag-iisip ka, sumasakit ang ulo mo, mahirap yun. Lalo pag may exam. So, ibig sabihin, mahirap magtrabaho o gumalaw, kumilos pag may nararamdaman. Sabi nga nila, sakit ng ngipin, sakit ng buong. Imagine mo, ngipin pa lang masakit sa'yo, paano pa kaya kung may cancer, may diabetes yung tao? Naku, may idea? Ito ngayon, akala nila, trabaho lang naapektuhan, pero hindi nila alam, apektado na rin ang kita. Kasi tingnan mo, kung wala kang trabaho, kasi may problema katawan, hindi ka kikita. Ang malupit ito, apektado din ang pamilya. Kasi tingnan mo, anong pantutustos mo sa pamilya kung hindi ka kumikita, wala kang trabaho, dahil may problema ang katawan. Ang pinakamatindi sa naapektuhan sa tao, ito, yung pangarap. Tandaan ninyo, yung pangarap, katawan lang ang ginagamit ng tao para abutin ang pangarap. Totoo hindi. Pero pag naabot mo ng pangarap, katawan lang din ang gagamitin mo. Totoo hindi. Anong sense ngayon, nagtrabaho ka ng buong buhay mo, oo nga, kikita ka malaki, kung magkakasakit ka lang naman din. Lagi ko to sinasabi, anin mo yung limpak-limpak mo sa lapi kung punong-puno ka ng sakit. Ngayon, pwede mo sabihin sa akin, teka lang, Anthony, mayaman naman ako. Walang kaso. Pero pag pinag-uusapan ng sakit, walang mayaman, walang mahirap. Tama po ba? Ngayon, pwede mo rin sabihin sa akin, teka lang, Anthony, bata pa ako, kaya hindi ako magkakasakit. Malakas ba ako? Walang kaso. Pero ito sasabihin ko, sakit ng matanda, sakit na rin ng bata. Alam niyo po ba, sakit ng colon cancer? Pinakabatang may colon cancer, 8 years old. Alam niyo po ba, sakit po ng colon cancer, sakit po ng mga 60 years old pataas po yan. O, imagine mo, sakit ng matanda, sakit na rin ng bata. Totoo hindi? Eto masakit. Wala na nga pera. Mahirap na nga. May sakit pa. Yun ang masakit. Ama? Tingnan mo to. Eto ngayon, tingnan mo to. Basta sabi daw nila, madali raw kitain ng pera basta masipag. Totoo hindi? Basta masipag, matyaga ka, madaling kitain ng pera. Totoo? Ito naman sasabihin ko sa inyo. Kahit gano'ng karaming pera mo, the moment na magkasakit ka, madali rin ubusin ng sakit ang pera mo. At parang lungkot ninyo. Ngayon, pwede mo ngayon sabihin sa akin, ano ngayon gagawin namin nanto? Kasi bakit? Present na po ang sakit. Infection, bacteria, virus, present po yan. Since present ang sakit, pwede ka magkasakit. Ano ang gagawin mo para hindi magkasakit? Wala ka ng choice. Kailangan mo nang uminom ng food supplement. Alam mo kung bakit? Hindi naman i-inventuin yan kung hindi kailangan eh. Tama po ba? Bakit may antibiotic? Kasi may bakterya. Tama po ba? So, ibig sabihin, kailangan uminom ng food supplement para masustain o makompensate lahat ng nawawala sa'yo ay maibigay ng food supplement. O ngayon, pwede mo sabihin sa akin, Anthony, teka lang Anthony, food supplement, gastos hindi. Mahal o mura? Kita mo na, namamahalang ka kagad, hindi ka pa nagtatanong kung magkano. Sabi ka ng mahal. Alam mo na ba kung magkano? Ito po yan. Pwede niyo po sabihin sa akin, teka lang Anthony. Oo. Pwede mo sabihin sa akin, Anthony, pinaligoy-ligoy mo pa, pagagastusin mo lang naman kami. Pabibili mo lang naman kami ng food supplement. Ang dami mo sinabi. Tama po ba? Pwede ba huli, paglabas mo, pwede mo sabihin, Anthony, gastos talaga yan. Alam niyo po, tatapatin ko po kayo. Opo, aminin ko, gastos po to. Pero kung tatanungin niyo po ako, di bali nang gumastos ako, at least, healthy naman ako. Diba? O, tingnan mo to Walang kaso kung di ka gagastos. Bakit? Pag nagkakasakit, ano ba binibili mo? O, gastos hindi. O, tingnan mo pag nagkakasakit, kung maggastos ka.
Para hindi ka rin magkasakit, gagastos ka rin. Pero anong gusto mong gastos? Gumagastos na healthy ka o gumagastos may sakit ka? Aba, paras na gastos yan, no? Tama po ba? Sige po. Ang malupit ito, bukod sa gumagastos ka dito, may sakit ka. O, komportable, hindi. O, saan ka naman komportable ako sa arthritis ko. Masaya nga ako kasi masakit. Hila-hila mo, komportable ka ba doon? Anong ibig sabihin? Gumagastos ka, healthy ka naman. Dahil healthy ka, komportable yung katawan? Okay ang katawan? Okay trabaho, okay income, okay pamilya. Tama po ba? Ang masakit ito, every time na gumagastos ka, bumibili ka ng gamot, aba, sinong yung mayaman? O, kita mo na, may Pagkakalig mamusi. Pamasa. Mansinag, post mamusi. Every time na bumibili ko ng Airborne Palmerton Centrum, sinong yung mayaman? Yung malalaking kumpanya. Normal lang naman na kumita sila. Bakit? Nagtayo silang negosyo. Dapat lang naman kumita sa negosyo. Tama po ba yun? So, wala kang choice. Normal po yun. So, eto ngayon. Eto po maganda. Sa amin, oo, gumagastos ka, at least healthy ka. Opo, gumagastos ka, pero maganda, business mo pa. Dahil business mo pa, aba, pwede ka pang kumita ng malaki. Eto, tingnan mo. Bukod sa kumikita ka lang, aba, healthy ka pa. Bukod sa healthy ka na, kumikita ka pa. Ang pinakamaganda sa lahat, bukod sa kumikita, healthy ka pa. Ang pinakamaganda, bukod sa healthy, kumikita pa. Oh. Wala lang, napagod lang ako. Pinaulit-ulit ko pa eh. Ito ngayon, nakita mo potential business? At least malinaw ngayon sa isip mo kung bakit mo kami gigil na ginagawa to. Ito matindi. Nakakatulong ka hindi? Ano ngayon pakiramdam bukod sa kumikita na nakakatulong ka? Kasi bakit maraming tao kumikita na malaki, hindi naman nakakatulong. Ito dito, hindi ka pa kumikita pero pwede ka na makatulong. What if kumikita ka, nakakatulong ka pa? Maganda o napakaganda? Ngayon, pwede mo sabihin sa akin hanggang kailan naman na Anthony yan? Hindi naman tumagal. Ito sasabihin ko po sa inyo. Ito ang negosyo na hindi po panahon-panahon. Ito po ang negosyo na sisiguraduhin ko hindi po sa seasonal. Kasi bakit? May mga negosyo, depende sa panahon. Totoo hindi? O, gusto yung patunayan ko. Ang prutas, tuwing kailan? Ang mangga. Aba, ngayon lang yan. Pero pag tagulan, wala na. O, ito po, para sigurado ang parol tuwing kailan? O, di ba? Tingnan mo. Depende sa panahon. Tuwing Christmas lang ang parol. Ang palaspas tuwing kailan? O ba? Tuwing Semana Santa lang. April lang. Alangang buwan man gagawa ng palaspas. Ikaw naman bibili ka. Hindi pwede. Di ba? Ang bulaklak tuwing kailan? O, tingnan mo. Tuwing mahal na araw. November. February. Ang kandila. November din. So, ibig sabihin, may mga negosyo. Depende sa panahon. Totoo hindi. Kahit nga isda. Depende sa panahon po yan. Totoo hindi. Ibig sabihin, anong ibig sabihin? Ito po yan. Kung yun nga, depende sa panahon, ito po ba depende sa panahon? Hindi pwedeng healthy ako ngayon, bukas hindi ha, huwag mo tayong magkita. Hindi pwede. Dapat, anytime, any moment, ang tao dapat healthy. Nako yung idea? So, ito yung negosyo na hindi po yung depende sa panahon. Kasi ang tao, hindi naman niya alam kung kailan siya magkakasakit. Anytime, any moment, pwede magkasakit. Para hindi ka magkasakit, dapat, anytime, any moment, iingatan mo yan. Nako yung idea? Ito ngayon, pwede mong sabihin sa akin, maraming negosyo, Anthony. Opo. Sample ko lang nito. Maganda po ba itong negosyo? Opo, ang gandang negosyo nitong technology. Yung nga lang, sobrang laking perang ilalabas mo para makapagnegosyo ka ng ganito. Tama po ba? Milyon-milyon. Ang problema pa dito, okay sa negosyo. Kaso nga lang, pag nagnegosyo ko, dapat mabilis ang pagbebenta. Kasi pag hindi po ito nabenta ng mabilis din siya mang-phase out. Totoo hindi? So, talo ka pag nag-invest ka tapos hindi mo nabenta ka agad. Talo ka. Nakuha niya idea? Ito ngayon. Parang ganito. Tingnan niyo po yung technology. Para makita ninyo ano yung pinagkaiba. Dati wala naman cellphone. Ano meron dati nun? Beeper. Pero ano na po ngayon? Cellphone na. Typewriter nun, anong tawag ngayon? Computer na. Para makakonect ka sa internet, anong kailangan? Dati nun, may kailangan ng kable. Ngayon ano na? Wi-Fi na. O nagbabago hindi. Ang technology mabilis magbago. Dati nun, ang cellphone wala namang karamihan may keypad. Ano na ngayon ang cellphone? Touchscreen na. Darating ang panahon, no touch na to. Opo! Kasi bakit? Ninakaw na cellphone mo.
Kaya pag tinanong ka, nasa cellphone? No touch. Bakit? Ninakaw na eh. Pero at least may cellphone ka pa rin. No touch nga lang. Okay. Anong ibig ko sabihin? Kung ang technology nagbabago, ang sakit kaya nagbabago? Nagbabago? O tingnan lang natin. Yung arthritis na, anong tawag ngayon? Huwag mo sabihin, arthritis na, anong tawag ngayon? Arthritis pa rin. Huwag mo sabihin, luma na arthritis mo, itong bago. Tingnan mo. Ang pangit. High-tech to, tingnan mo. Kung ako makaka-arthritis, parang awa mo na, wag na. Cancer na anong tawag? Diabetes na anong tawag? 10 years from now, ang sakit ng cancer, anong tawag? Still cancer pa rin. So, anong ibig ko sabihin? Kung ang sakit hindi nagbabago, ito ibig ko sabihin. Hanggat may sakit, may katawan. Hanggat may katawan, may tao. Hanggat may tao, may health, may product, may aim, global. Bakit? Hanggat sakit ang pinag-uusapan natin, katawan yan. Hanggat katawan pinag-uusapan natin, tao po yan. Hanggat may taong pinag-uusapan, health po yan, aim, global po yan. Mawawala lang ang business mo pag nawala ang tao. Talong, kailan po mawawala ang tao? Kailan nyo po gusto mawala na ang tao? Ibig sabihin, hanggat may tao, may health, may aim, global. Sige po, palakpakan natin. Yan. O sige, Anthony. Interesado na kami. Mukhang nakita namin potential ng business. Parang gusto na namin gawin yan. Sige, Anthony, papasok kami. Nakita namin kung gaano kaganda yung business. Sige, Anthony, kung kami ba papasok sa business, ano ba ang problema mo pagpapasok ka sa business? Pera. Kanina, pumasok ka dito, wala kang problema. Ngayon, may problema ka na. Anong problema mo? Si ibig sabihin, eto lang ang seminar na magkakaproblema ka. So, pag business ang pinag-uusapan, anong problema? O, di ba? O, ngayon, wag ho kayong mag-alala. May solusyon po dyan. Eto po yan. Yung mga walang pera, alam ko po, eto na tayo, business na tayo. Kaso nga lang, maaaring paglabas mo, okay ang business. Kaso nga lang, Anthony, wala naman akong pera. Totoo hindi. Ang dami kong taong nilolokon, sinasabi sa akin, laging problema, walang pera. Okay, ganito po. Para hindi na po tayo magka-problema. Mamaya po, yung mga walang pera, pampuhunan. Mamaya, pumila ho kayo isa-isa dito, bibigyan ko po kayo. Gusto mo ba yun? Wag na po. Alam mo kung bakit? Ang dami ninyo, ilan lang kayo sumagot. Kasi bakit? Sasagot ka na lang, oh yes, hindi mo pa magawa. Ako na nga magbibigay. Ngayon, uulitin ko. Yung mga walang puhunan, walang pera, mamaya, pumila ho kayo dito isa-isa, bibigyan ko po kayo. Gusto mo ba yun? Yes! Tuloy ko na lang. Dami niyong walang pera. Mas okay na ako magpaliwanag. Sige mamaya, pag-isipan ko. Ito po yan. Ito po, wala namang kaso ang iba may pera. Kaso nga lang, ito lagi sinasabi sa akin, Anthony, okay ang business. Kaso nga lang, wala akong time. Alam mo, sa totoo lang, wala namang pong problema kung sinasabi ng taong walang time. Meron pong mas worse. Wala na nga time, wala pang pera. Tama ba ba? Oh, bakit? May mga kaibigan ako. Anthony, wala akong time. O sige, pautang na lang, wala rin akong pera. Naku, kawawa naman. Pangatlo, ito pa laging sinasabi sa akin, Anthony, okay ang negosyo mo, kaso nga lang, hindi ko yan alam. Totoo hindi? Hindi ko yan linya. Hindi ko yan hilig. Ew, yakness. Nandiri ka pa. So, ibig sabihin, may mga tao talaga, pag inalo ka pa, lagi yung sinasabi, Anthony, I'm sorry, hindi ko yan hilig, hindi ko yan linya. Pasyensya na, hindi ko rin alam yan. Alam niyo po, wala namang kaso. Kung hindi mo to alam, wala namang kaso. And sasabihin ko naman sa'yo, tama lang naman na wala kang alam. Bakit? Ano bang inumpisa mo na alam mo na? Di ba wala naman? Ito tanong, kung ang bagay-bagay natututunan, pwedeng aralin? Pwede mo tutunan? O normal na walang alam ka, bakit? Pwede mo naman ito aralin, pwede mo siya matutunan kahit wala kang alam. Okay po ba yan? Ngayon, pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, hindi ko hilig yan. Opo, maraming tao sinasabing hindi hilig. Pero mamaya, paglabas niyo po dito, ito sasabihin ko po sa inyo. Maraming tao sa labas, ginagawa niya hilig niya, ginagawa niya rin yung gusto niya. Ginagawa niya yung, tawag doon, bukod sa hilig, ginagawa niya yung linya niya. Pero ito sasabihin ko, maraming tao ginagawa yung linya, ginagawa hilig. Pero tanong, kamusta buhay? Nga. Sabihin na natin po, hindi mo to hilig.
Okay, sige, sabay na natin, hindi mo rin to linya. Pero itong sasabihin ko pa sa inyo, kung eto naman pala ang magpapabago ng buhay mo, bakit hindi mo linyahin? Tawa niyo po? Pang-apat, eto lagi sinasabi sa akin, Anthony, okay ang business, kaso nga lang, risky yan. Ay nako, Anthony, malulugi lang ako. Hindi mo pa tinatayo, piling mo, lugi ka na. Ang malapit ito, anong malulugi sa'yo? Eh di ba sabi mo wala kang pera? Naku, malulugi, wala kang ang pera, anong malulugi? Makalusot ka lang eh. Ito po yan. Ito po yung totoo. Tingnan niyo po ito Ako naniniwala ko baka maaari dito may mga nakaupo na dito maaaring naalukan ka na dati pa. Malamang hindi ito yung una, pangalawa. Na naalukan ka, maaaring bukas, kahapon o isang araw lang may nag-alok sa'yo. Ang problema mo ito. Ngayon, inaalukan ko ulit, problema mo pa rin to. Eh paano kayo pagdating ng panahon? Problema mo pa rin kaya to? O sige, ito po, mas maganda na may pinanghahawakan ka kaysa namang wala. Okay po ba yun? So, bibigyan ko kayo ng panghahawakan mo. Pagdating ng panahon, kung eto problema mo ngayon, pagdating kayo ng panahon, problema mo pa rin kaya? Eto po, bibigyan ko kayo ng panghahawakan ninyo. Naniniwala po ba kayo? Meron tinatawag na life cycle? Yes. Opo, pag sinabing life cycle po, hindi po magiging balanse ang mundo pag walang life cycle. Eto po yan. Isa sa mga dinadaanan ng tao ng life cycle, yung pag-aaral. Bakit? Kung kayo po magkakaanak, pag-aaralin nyo hindi. Importante yung mag-aral ng bata kasi kawawa bata pag hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Bakit ko ito yung sinasabi? Para makarelate po kayo. Okay, pansinin niyo po ito Gusto niyo po ba habang ang bata po, buta tuloy. Gusto niyo po ba yung bata habang buhay nag-aaral? Siyempre hindi. O pagkatapos mag-aaral, anong susunod? Opo, gagraduate na yan. Gagraduate mo na yan. Huwag mo muna gusto mo kaagad pagkatapuin Kaya mo muna graduate. Ha? Salbahe ka. Pero lang po. Eto po yan. O, pagkatapos graduate, ano susunod? Tama po, tatrabaho na po yan. Pero kung pansinin ninyo po ito may mga tao po bang hindi napag-aral? May mga tao po bang hindi nakagraduate? Pero pansinin niyo po, dumaan pa rin sa life cycle, nagtrabaho. Ito is another life cycle. May mga tao dito nakakaiwas, pero dito hindi nakakaiwas ang tao. Bakit? Kailangan magtrabaho para makuha mo yung pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Gugutumin ka. Kailangan magtrabaho. Totoo hindi. Bakit? Yung mga mayayaman nga nagtatrabaho pa. Eto na lang kami nga mayayaman nagtatrabaho pa. Tama mo? Eto po yan. Anong ibig sabihin? Kailangan magtrabaho. Pero ito yung totoo. Gusto niyo po ba habang buhay nagtatrabaho? Siyempre ayaw ho natin, 100 years old ka na, power, grabe ka pa rin, ganon. So ibig sabihin, kailangan mo na rin medyo mag-relax. So yun nga lang, itong totoo. Kahit gusto mo magtrabaho ng ganitong edad o kahit ng ganitong edad, wala na ho kayong magagawa. Ang sasabihin ng boss mo, pasensya na Anthony, you're out. Kahit sabihin ko, boss, gusto ko pa magtrabaho na ko, I'm sorry Anthony, tatanggalin na kita. Bakit? Wala kang choice. Kasi mandatory po yan, rules po yan. Sa ayos sa gusto mo, mag-re-retire ka. Totoo hindi. Pag nag-retire, may pera o wala? Anong tawag po dyan? Retirement fee. Ito yung idea po dyan. Dahil nag-retire na po kayo, ang trabaho tuloy-tigil. Dahil tigil po ang trabaho, ang sweldo tuloy-tigil. Dahil tigil po ang sweldo, ang gastos kaya tuloy-tigil. Dahil tuloy ang gastos, ang perang pinagupunan. Ang perang retirement, maubos hindi. Ang tanong, para hindi maubos, anong gagawin mo? So, ibig sabihin, ang nagiging option ng tao pagdating ng panahon ay papasok sa business. Tandaan ninyo kahit gaano kalaki ang pera. Kung ang pera palabas, hindi papasok, mauubos po yan. So, ang option para hindi maubos, anong option mo? Business. Yun nga lang, meron ka ba bang ibang alam maliban sa business? Pwede po ba kayo mag-artista ganitong edad? Pwede po, yun nga lang, horror na, wala nang maskara. Biro lang po. Pwede po bang pumasok sa politics? Opo, pwede po yan. Yun nga lang, gaano ka kasigurado, pag tungtong mo dito, healthy ka pa. At buong buhay mo nagtrabaho, hindi ng politics, dahil wala kang alam sa politika, yung sanay sa politika, natatalo pa, ikaw pa kaya na first time. Tapos ganitong edad. So, anong option mo? Pasok ka saan? Okay, teka lang. Pagdating pala ng panahon, ang nagiging option ng tao ay papasok ka sa business. Teka lang. Ngayon, tingnan mo to Kanina, sabi mo wala kang puhunan. Pagdating ng panahon, magbi-business ka rin. Tingnan mo to. Dito, mamumuhunan ka ngayon. Dito, mamumuhunan ka rin. Pares mamumuhunan. Totoo hindi. Sabi mo wala kang puhunan. Bakit dito? Mamumuhunan ka rin. Walang kaso. Sabihin na natin, may puhunan ka. Ito ngayon tanong. Akala ko ba wala kang time?
Kasi bakit? Maaring nakaupo ka ngayon, sinasabi mo, wala akong time. Bakit? Pagdating ng panahon, pumasok ka sa business. Sa tingin mo dito, may time ka pa? Totoo hindi? Oh, kung sinasabi mo wala akong oras, nung kaya may oras ka pa. Walang kaso, may oras ka pa niyan. Sabihin na natin, may pera ka pa. Pero doon sasabihin ko, akala ko ba wala kang alam? Tingnan mo, sinasabi mo wala kang alam. Bakit dito may alam ka? Buong buhay mo nagtrabaho, hindi nag-business. Dahil wala kang alam sa business, anong mangyayari sa pera mo? O anong sense, nagtrabaho ka ng buong buhay mo, papasok sa business, wala kang alam, mauubos lang ang pera mo. Kaya maraming tao, nag-retire, pasok sa business, still broke pa rin. Anong bakit? Walang alam sa business. Pero huwag ho kayo mag-alala, kasi ito po ay later pa naman. Later. Sama ng tingin nyo sa akin eh. At least, pagdating ng panahon, alam mo na kaagad ang magiging option mo para hindi maubos ang pera mo. Anong option mo? So, business. Kung papasok ka lang naman din pala sa business, anong gusto mo? Later o ngayon? Kasi yun naman din pala magiging option mo eh. Bakit? Alam nyo kung bakit ka magbi-business? Simple. Pag ngayon mo ba inaral ang business? Ngayon mo pinasok ang business, ngayon mo ginawa ang business, paras lang po ba? Ngayon mo gawin business, later mo gawin, paras lang po ba yan? Paras lang yan. Gawin mo ngayon, gawin mo later, paras lang, gagawin mo pa rin. Pumasok ka ngayon, pumasok ka later, paras lang, papasok ka pa rin. Mag-decide ka ngayon, mag-decide ka later, pares pa rin yan, nagdi-decision ka pa rin. Ulitin ko tanong, kailan ho kayo papasok? Alam niyo kung bakit ngayon? Simple. Pag ngayon mo pinasok ang business, ngayon mo ginawa ang business, ngayon ka nag-decide, ngayon mo inaral ang business, ngayon mo ba siya matututunan? Ngayon ka rin ba kikita? Pag later ka nag-decide, later ka pumasok, later mo ginawa ang business, later mo inaral ang business, later mo matutunan, later ka din kikita. O ngayon, tatanungin kita, kailan ka papasok mag-business? What if, ngayon po kayo mag-business, ang pangalan mo, kuya, okay lang? Anong pangalan niya, kuya? Pwede po ba natin palakpakan si Sir Kevin? Yeah. Sir Kevin, gamitin ko lang pangalan mo, ha? O, Kevin, ikaw to. Ilang taon na si Kevin? Oh, batang-bata. Si Kevin, 24, batang-bata, sariwang-sariwa, mukha nga lang bilasa. Biro lang. Yan, si Kevin po, 24 years old. What if si Kevin nag-decide, pumasok, ngayon ginawang business, ngayon inaral, kaso nga lang, 5 years from now, ilang taon na siya nun? 29 years, yun nga lang, nag-failed. Pwede po bang mangyari yun kay Kevin? Opo. Prangkano ho tayo, may mga taong nagnegosyo, hanggang ngayon hindi pa kumikita. May mga nagnegosyo, nag-failed. Ibig sabihin, may mga tao talaga. What if nga naman siya, nag-decide, pumasok, nag-fail din siya. Pwede po ba mangyari yan? Oo naman. Ito naman sasabihin ko sa iyo, Kevin, okay lang mag-fail ka. At least bata ka pa. Kaysa naman dito ka, Kevin, pumasok 5 years from now, ilang taon ka? 17. Nag-fail ka din, Tama? Tingnan mo to, Kevin. Pag nagkamali, pwedeng ulitin? Dito, pag nagkamali ka, pwede mo ulitin. Aba, wish ko lang kung mauulit mo pa. 5 taon pa ulit. Yung business center mo sa buong Pilipinas. Maganda o napakaganda? Palakpakan naman natin. Ngayon, kung tatanungin kita, anong gusto mong business? Yung ise-set up mo o hindi na? Yun nga lang, sabi mo, ayaw mo nagbibenta. Ayaw mo nakikipag-usap sa tao. Ayaw mo nangungonvince. Sabi mo kasi pyramiding to, illegal to. Yak! Pero naiintindihan ko po kayo, wala pong kaso. Pagbabayad ka ng kuryente, tao, pwesto. Sa network marketing, i-operate mo hindi. I-operate din po yan. May operation din yan. Pag in-operate mo ang networking mo, eto trabaho mo. Ang trabaho mo, pakinggan niyo ako mabuti. Ang trabaho mo, magdala, umupo, pumalakpak. Ulitin ko baka hindi po naiintindihan ng first timer. Ang trabaho mo, magdala, umupo, pumalakpak. Yan. Sa mga first timer, gusto mo patunayan ko? Tingnan niyo po yung mga nag-invite sa inyo. Anong ginagawa? Nakaupo lang. Sinong pagod? Sila ako. Pero hindi sa akin yan, sa inyo yan. Eto tanong, tingnan niyo po to. Ang trabaho mo magdala, ang trabaho namin magpaliwanag. Kaya po may seminar, alam mo bakit? Para sa mga taong laging sinasabi, hindi ako marunong magpaliwanag, hindi ako marunong mangunmisi, hindi ako marunong mag-explain, hindi ko alam yan. Huwag ko kayo magala, kaya nga may seminar, dalhin mo sila dito, poping kami po ang kakausap po yan, kami magpapaliwanag, pag nagustuhan yan, hindi sa amin, sa inyo po yan. Okay po ba yun? Yes! What if yung dinala mo, nagdala din?
Nagustuhan din pong opportunity. Hindi pa rin sa amin sa inyo kasi trabaho lang namin magpaliwanag ang trabaho mo magdala. Okay po ba yun? Yes. Dali mo lang sila dito, paupuin mo. Kung gusto mo pumalakpak, palakpak ka. Ganun lang ho siya kasimple. Okay? Ulitin ko. Trabaho mo sila, trabaho mo, dalahin mo sila dito. Huwag mo munang kakausapin. Hayaan nyo po kami kumausap. Baka pag ikaw pa kumausap, baka magdilim pa ang paningin yan. Hayaan nyo po kami. Baka kung ano pang masabi mo. Okay po ba yun? Dito, magbabayad ka ng kuryente, tao, pesto. Dito, wala ka nang babayarang kuryente, tao, pesto. Kung tatanungin kita, ano ang gusto mong negosyo? May binabayarang kuryente, tao, pesto, o dito, wala na. Kaso nga lang, sabi mo, ayaw mo ng networking. Kasi sabi mo, ayaw mo nagbibenta. Ayaw mo nakikipag-usap sa tao. Ayaw mo nangungunbinsi. Sabi mo, pyramid to, scam, pero huwag ka magala, naiintindihan kita. Itutuloy ko na lang. Okay po ba yan? Eto po yan. Mamaya paglabas mo, pwede mo sabihin, teka lang Anthony, oo nga, mali, pupuhunan. Oo nga, kikita ko ng malaki, mahilit ang, oo nga, hindi ko nasiset up. Oo nga, walang kuryente, tao, pesto. Pero bottom line, Anthony, ayaw ko nagbebenta. Ayaw ko nakikipag-usap sa tao. Ayaw ko nangungunbinsi. Huwag ko kayo maglala, paglabas mo dito, nire-respeto pa rin namin decision mo. Okay po ba yun? Pero ito sasabihin ko, paglabas mo, lahat ng ayaw mo dito, gagawin mo rin dito. Bakit? Tingnan mo, pag ikaw ba nag-traditional business, tagtayo ka ng sari-sari store mong negosyo, lahat ng ayaw mo dito, gagawin mo rin dito. Sabi mo, ayaw mo nagbebenta. O bakit? Pag may traditional business ka na, may sari-sari store ka, sabi mo, ayaw mo nagbebenta. Eh bakit dito? Paano kung may kumatok? Pabili nga po, ay pasyensya na, hindi ako nagbebenta. Pwede ba hindi po? Hindi pwede! Tama! May kumatok. Pabili nga po, ay pasyensya na, hindi ako nangukumbisi, lalong hindi na ako nakikipag-usap sa tao. Hindi pwede. Ibig sabihin, lahat ng ayaw mo dito, gagawin mo rin dito ang masakit niya, magbabayad ka ng kuryente, tao, pwesto. Mag-isa mong aralin yan, toyo, paminta, bawang, sibuyas. Totoo? Ibig sabihin, walang tutulong sa'yo, mag-isa mong tatrabaho, samantalang dito may taong tutulong sa'yo. Hindi mo mag-isang gagawin, ang malupit yun, yung magtuturo sa'yo, guwapo pa. Tama? Parang kinikilabutan ako doon. Ang tanong, ano na ngayon ang gusto mong negosyo? Ano na? Buti naman kasi pagod na ako. O sige Anthony, networking na kami. Gusto na namin yan. Interesado na kami. Aba, ang ganda pala ng networking Anthony. Kasi nga naman, maliit ang ipupunan. Kikita ng malaki. O nga naman Anthony, ang gandang negosyo. Sige Anthony, kung kami ba papasok sa negosyo na yan, anong gagawin namin? Paano ba namin umpisahan yan? Sige Anthony, explain mo na sa amin yan. Huwag mo lang paligoy-ligoyin. Ano ba yan? Paano ba namin umpisahan? Ano bang gagawin namin? Sige nga Anthony, pakita mo na nga sa amin yan. Ito na. Ito po. So meron na ho tayong konting requirements ha. Okay, anong requirements natin? Una, kailangan 18 patas. Okay po ba yun? At dapat naman siguraduhin mo buhay ha. Baka mamaya hinukay mo pa yan. Dinala mo dito. Buhay. Pangalawa, kailangan po may sponsor ka. Sino yung sponsor mo? Yung sabi, sandali lang pero ilang oras ka na. Yan ang sponsor mo. Pwede po ba natin palakpakan yung sponsor ninyo? Yan. Pangatlo, kailangan nyo po mag-sign up ng application form. Magkano naman? 5 piso. Teka lang, huwag ho kayo mag-alala. 10 gives po yan. Para hindi naman po mabigat po yan. Ito po, parang awan nyo na po sa mga first-timer po, please. Alam ko po, kaya ng sponsor nyo bayaran ng 5 piso. Totoo hindi? 5 piso lang kaya ng sponsor. Pero please, wag na ho kayo magpabayad. Okay po ba yan? Para wala pong utang loob. Kasi bakit? Kung ikaw first-timer, hinayaan mo, sponsor mo, magbayad ng 5 piso, aba, pag yumamang ka, nag-away kayong dalawa, aba, isusumbat ng sponsor mo yung 5 piso na. Sasabihin ng sponsor mo, kung hindi dahil sa 5 piso, kung hindi ka ngayon mayaman, para walang sumbatan, ikaw na ang magbayad. Okay po ba yan? Buti naman. Ito po yan. Maliban po dyan, kailangan nyo po mag-register po. Mamaya, i-explain ko. Pag nag-register po kayo, ang kailangan po, bumili ho kayo ng global package. Okay, tanong, Anthony, paano ako bibili ng global package? Explain ko po sa inyo later. Panglima, idagdag mo na to sa negosyo mo. Importante po to. Sa negosyo natin, siyempre, kailangan ngiti-ngiti. Maganda kasi gawin yung negosyo, malayo ka pa lang, nakangiti ka na. Hindi malayo na kasi mal-mal ka na. Kailangan po dapat masarap ang pakiramdam, lalo na pag ninagawa mong negosyo masaya. Okay po ba yun? Pero dapat naman, Kevin, nasa lugar, baka mamaya mag-isa ka lang, nakangiti ka pa rin.
Nasa lugar yan, Kevin, ha? O, sige, Anthony. Interesado na kami. Bibili na kami ng global package. Magkano naman ang global package, Anthony, kung sakasakaling bibili na namin yan? Ito po yan. Pag binili mo yung global package, magkano? Ito po yan. Tumataginting po na. Kasasabi ko lang. Di ba sabi ko, smile? Bakit lahat tayo nakasimangot? 798, yung malaki maliit. Malaki po yan. Lalo na pag meron kang, sabi natin, gastos, malaki po yan. Malaki po siya, lalo na kung wala kang pera. Pero kanina pa tayo nag-uusap, business, malaki maliit. Maliit po yan. Bakit? May mga kaibigan po ako galing abroad, nagnegosyo ho sila, pagpunta ng Pilipinas, sari-sari store, yung 50 mil nila, kulang pa. Totoo hindi? Alam nga mag-sari-sari store ka ng 718, aba, rep pa lang, kulang na no? Lang nga magtinda ka ng sari-sari store, rep lang. Pabili nga po, kung may kakato, pabili nga. Ano po yun, nasa loob ka ng rep? Di pwede. Kasi yun lang ang kinaya. Alam nga mag-sari-sari store ka din, lahat po, sari-sari lang, walang store. Lahat ng paninda nakasabit. Pabili nga ng sibuyas, nasa kilikili ko. Pabili nga ng iklog, eto, wag yan, aking yan. Diba? Pangit, diba? O, pangit. Sige. Wala namang kaso po. Alam niyo po, kaya lang naman nakikita ng tao lagi malaki to. Kasi nga, hindi nila nakikita kung ano yung value ng perang nilalabas nila. So, tingnan mo yung benefits. Okay po ba yun? So, para ma-appreciate mo, tingnan niyo po to. Unang-una, yung product. Pag nilabas mo to, yung perang yan, kung meron ka, ito po yun. Meron naman po product po yan eh. Yung product na yan, ibibigay namin sa inyo. Worth ng product is 6,000 pesos po. Worth 6,000 pesos. Meron po kaming option ng global package. May package A, B, and C. Mamaya, you can ask your sponsor, paglabas mo, kung pwede ka mamili anong option ng package o product na gusto mo. Okay po ba yan? Hindi lang ho yan. Pangalawa, meron ho tayong insurance. Yung insurance na ito pa. Ito yung package po ng insurance natin, 200,000 pesos po, personal accident insurance, plus 50,000 pesos unprovoked murder and assault. Aba, meron pa yan, 10,000 pesos medical reimbursement. Kung aksidente ay minor lang. Plus 10,000 pesos po, burial assistant. Meron ka pang pampakape. Yan, pampakape po yan. Ito po yung package ng insurance natin. Klaro po ba yan? Pangalawa, meron ho tayong business kit. Siyempre, pag ginawa mo yung negosyo, meron ka ng business kit. Yung business kit ho natin, ayun po, tingnan nyo po, nasa likod po. Ayun po, ayun po, yun po. Ito po. Exercise din po pag may time, gano'n. Para hindi po nai-stroke. Ito po yung business kit ho natin. So, business kit ho natin, ang maganda dito, pag mainit, pwedeng pang paypay, pag umulan, pwedeng pang takip, lalo na pag may utang, tingnan mo. Pantago din. Yan. Sige po, salamat po. So, lahat ng parparnelya na kakailangan mo sa negosyo, mayroon ka na may papakita dun sa taong pinoprospect mo. Okay po ba yung business kit natin? Pang-apat, maliban po dyan, meron tayong discount. Discount saan? Sa lahat ng product na bibili mo from 25% up to 50% discount. Yun po yung discount mo. Kagaya na lang Colidus ho natin. Ang Colidus po ay, pag hindi ka member, 800. Dahil member ka na less 25%, magkano na lang siya? 600 pesos. So parang lumalabas po siya na 20 pesos per soft gel. Yung ano natin, hindi po sa capsule, soft gel po siya. So mas mura po siya, di hamak po sa Sebastian. Kaysa uminom ka ng Sebastian, Neo Black, Alsi Black, Halo Black, Mono Black, mas okay po to. Okay po ba yan? So maliban po dyan, sa discount, meron ho tayong tinatawag na ATM. Yung ATM na yan, mamimili ho kayo. Is either video o kaya naman po ay China Trust. I suggest, kung kayo po ay mag-abroad, ay kunin ninyo yung China Trust. Ano kung bakit? Kasi ito po ay international debit card. Para pagpunta mo ng abroad, lahat ng kikitain mo, mawi-withdraw mo na. Okay po ba yan? So yung China, kung hindi ka naman mag-abroad, BDO, basta gawin mo lang, punta ka dito sa office namin, bayad ka ng 200 pesos, ipaprocess na namin po yung ATM mo. And then 10 to 15 working days lang makukuha mo ng ATM mo. Non-appearance at wala na hong initial deposit, wala nang maintaining balance. Kahit piso na lang laman, hindi po yan magsasarado. Siyempre, huwag mo na i-withdraw ang piso, baka mamaya, pag i-withdraw mo pa yan, tumama pa sa mata mo, mabulag ka pa. Okay? So, yung BDO natin, no maintaining balance. So, bakit may BDO? Kasi nga naman po, lahat ng kikitain mo, pasok na po sa ATM. And dalawang klase po ng pagkuha ng commission. Meron ko kami tinatawag namin payout. Yung commission, pag kumikita ka na, dalawang klase ng pagkuha. Meron kami tinatawag na weekly payout, meron kami tinatawag na daily payout. Pag daily payout, bangko. Pag weekly, nakacheque. Okay po ba yan?
Halimbawa, kumita ka ngayon 100,000 pesos. ATM. Kumita ka ngayon. So, ibig sabihin, 100,000 pesos mo, pwede mo nang i-withdraw yan bukas. Ibig sabihin, kami lang po ang network marketing sa buong Pilipinas na daily ang payout. Okay. Anong ibig sabihin? Ulitin ko. Kumita ka ngayon 100,000, withdraw mo ngayon bukas, yung 100,000 yan, nasa bangko mo na. Maganda o napakaganda? Okay, maliban po dyan, yung pang-anim, meron ho kaming pre-medical check-up. Yung check-up niyan, CBC, urinalysis, fecalysis, chest x-ray, dental, may pre-medical check-up tayo. Nasa worth 2,000, 3,000 pesos din po yung pre-medical check-up po natin. Mamaya, tanungin nyo yung sponsor ninyo, meron ho kaming listahan ng mga clinic and hospital na kung saan ho kayo malapit, pwede ho kayo dumag-pa-check-up. Pang-pito, meron ho kaming tinatawag na web page. Familiar po ba sa inyong web page? Yung web page niyan, meron pa yung tinatawag na DTC, Distributor Tracking Center. Malalaman mo o matatrack mo kung sino yung member mo. Halimbawa, si Kevin, member niya ako. Every time nabibili ako ng product, mamomonitor niyan sa web page niya. Kasi dito, sa web page mo, may personal username, personal password po kayo. Parang Facebook account niyan, di ba? Sa Facebook, may account. Di ba? May username, may password. Sa Facebook account, malalaman mo kung sino yung kaibigan ng kaibigan mo, friends mo, kung sino nagko-comment, kung sino nagla-like, kung sino nagtatag. Tama po ba yun? Pero hindi po ganun yan. Okay? Sa web page po natin, may username, may password. Dito, malalaman po ni Kevin, kung ako member niya, lahat ng product na bibili, kung kailan ko binili, sino yung bumili, anong product ang binili ko, kung magkano product ang kikita niya sa bawat product na bibili ko, lahat ng yan, makikita niya real time. Saan? Sa web page niya. So, meron ho tayong webpage, www.allianceinmotion.com. Hindi ko na po ulitin, www.allianceinmotion.com. So, yun po yung webpage natin. Okay po ba yun? So, ibig sabihin, hindi po magiging hassle pag ginagawa mo yung negosyo. Kahit nasa ibang lugar ka, basta may internet, you can check lahat ng transaction nangyayari sa business mo. Hindi mo na kailangan pumunta dito. Lahat naman ng cellphone natin, halos lahat, meron pong Wi-Fi na. Pwede ka lang kumunik anytime, anywhere. Okay po ba yun? So, maliban po dyan, meron ho tayong scholarship program. Yung scholarship program, so bibigyan namin kayong certificate, pwede mo nang bitbitin yan sa school. Yun nga lang, pag sinabing scholarship, anong nasa isip ng tao? Kailangan yung bata matalino. Totoo hindi. Kailangan niya muna mag-take ng entrance exam, kailangan niya muna mag-maintain ng grado. Teka lang, Anthony. Pag sinabing scholarship, kailangan matalino yan, i-maintain ng grado. Teka lang, anak ko, bibigyan mo ako certificate. Yung anak ko, lagi nasa ropay, malapit sa basuran. Paano magiging scholar yan? Huwag ho kayong maglala. Kahit yung bata po ay lagi po nasa ropay, walang kaso kasi po itong scholarship po namin, no entrance exam, no maintaining grades. Okay po ba yun? Ulitin ko, no entrance exam, no maintaining grades, bitbitin mo lang certificate, yung bata ay enroll na kagad yan. Basta ang gagawin lang ng bata, ipapasa niya. Ang passing grade po ay 75. Siguro naman, at parang awa niya na, ipasa niya na. Para tuloy-tuloy po ang pagiging scholar niya. Okay po ba to? Yun po. Ngayon, yung bata, pag hindi niya pa to na ipasa, dali mo dito, ipag-pray over natin, baka may masamang espiritu. Pero lang, ulitin ko, no entrance exam, no maintaining grades. Good news po. Member ka, siya hindi member, pwede mo ibigay yung certificate, transferable po siya. Maganda o napakaganda? Ulitin ko, no entrance exam, no maintaining grades, transferable. Pang-apat, wala ho siyang expiration. Ibig sabihin, nag-join ka ngayon, binigyan ka namin certificate, next year pag-graduate yung bata, saka mo palang gagamitin 3 years, 4 years from now, saka mo palang gagamitin, hindi po yung ma-expire. Walang kaso po doon. Okay po ba ito? Ulitin ko, no entrance exam, no maintaining grades, transferable, no expiration. Pang-lima, wala ho kaming kota. Ibig sabihin, yung anak mo, pag in-enroll mo yan, hindi ka obligado magdala, bumili ng product, walang kaso. Kahit isang sachet ng kape na hindi ka gumamit sa loob ng 5 taon, walang kaso. Yung anak mo, scholar pa rin po yan. Okay po ba yan? Ang tanong, Anthony, ang dami mong sinabi. Saan ko naman gagamitin yung scholarship? Right now, meron ho kami more than 400 schools tie-up na kung saan pwede mo i-enroll yung bata. So mamaya, you can ask your sponsor, meron ho kaming listahan, or you can check dun sa webpage namin, nandun lahat ng mga tie-up schools natin. Familiar po ba kayo sa AMA? Interface? Sa Datamex? STI? PWU? So, ibig sabihin yan po yung mga tie-up school natin. More than 400 schools tie-up na kung saan pwede mo i-enroll. Halimbawa sa AMA, pamilya po ba sa inyo ang AMA?
Ama ACLC. Ang ama po, nag-branch out na po yan, meron na ho silang ina. Biro lang po, walang ina. Baka mamaya hanapin mo pa yan, ha? Ama lang ang meron. Sa ama, 15,000 po ang tuition fee. Ito pa, 2 years na po to nung nagtanong po ko, nag-inquire po ko. Ito, 2 years course lang po to. Sa ama, 15,000. Dahil member ka ng AIM Global, less 50%. Dahil member ka ng AIM Global, less 50%. Magkano na lang babayaran mo? O ba, 7,500 pesos na lang po. Kada semester po. So, magkano naman ang natipid mo? 7,500 naman po yung nasave mo. Ang tanong, ilang sem po sa ama? 3. Ibig sabihin, nakatipid ka ng 22,500 per year. E paano kung 2 years course yung kinuha ng bata? Aba, nakatipid ka ng 45,000 pesos sa whole course. Ang malupit, ang laki ng natipid mo, ang liit lang ng nilabas mo. Ang pinakamatindi, tipo, ang pinakamatindi, nilaklak mo pa yung product ko. May business ka, may insurance ka. Ang pinakamaganda sa lahat, aba, guwapo pa yung nagpaliwanag. Yan, sige po. Ang tanong, sulit o sulit na sulit? So guys, hindi pa natin pinag-uusapan yung 4 years course, 5 years course, kasi may mga school ho kaming tie-up na 4 years course, 5 years course. Mamaya, tanungin yung sponsor, meron ho kaming listahan or you can check po dun sa webpage natin. Okay po ba yan? Mas magsusulit po yan kung idadagdagan ho natin ng Cardiopulse. So, bibigyan ho namin kayo ng gift certificate. Okay? Ito po, meron ho tayong free Cardiopulse. So, magkano yung Cardiopulse? Pag hindi ka member, 1,000 pesos. Dahil member ka, meron kang free Cardiopulse, hindi ka na magbabayad dahil libre po yan. Okay? So, ibig sabihin, mas mapapakinabangan mo. O, sulit o sulit na sulit? Maganda o napakaganda? Sige, Anthony, interesado na kami. Gusto na namin yung business na yan. Sige, Anthony, papasok na ako. Kung ako ba papasok, Anthony, bibili ako ng global package. Di ba sabi mo, ang usapan, ang trabaho mo magpaliwanag, opo. Ang trabaho namin magdala, opo. Eh, paano kung ganito, Anthony? Nagdala ngayon ako ng kaibigan ko, kakilala ko, kamag-anak ko. Bumili ako ng global package. Nagdala ako ng kaibigan ko. Pagdala ko dun sa kaibigan ko, aba, bumili din ng global package. Magkano kikitain ko? Eh, paano kung ganito, Anthony? Yung dinala ko, nagdala din. Bumili din ng global package. Magkano ang kikitain ko rin ulit dun? Eh, paano kung ganito, Anthony? Yung dinala ko, nagdala din. Bumili ng global package. Magkano na naman ang kikitain ko doon? Eh, paano kung gito, Anthony? Yung dinala ko, aba, nagdala din! Bumili ng global package. Magkano na naman ang kikitain ko? Eh, paano kung gito, Anthony? Yung dinala ko, nagdala din! Magkano na naman ang kikitain ko? Sige nga, Anthony, paliwanag mo ngayon sa akin yan. Sige nga, paano natin kikitain yan? Anong gagawin natin? Eto na po, malapit na po siya, oh. Yan na. Sige po, yan. Sabi ko sa inyo mas mahirap magbura 5 minutes, tapos na po ako. Okay po ba yan? Alam ko po, medyo pagod na ho kayo. Alam ko, iba dito, medyo gutom na. Pero ito sasabihin ko sa inyo, kung medyo pagod ka na, paglabas mo ang pagod, pwede mo ipahinga yan. Ang gutom, mamaya pag-uwi mo, pwede mo ikain yan, mawawala ng gutom mo. Pero yung opportunity pinapakita ko sa inyo, pwede po magbago ang buhay ninyo. Okay? Kaya konting tiis lang po. Ito na po, sige. Dito po pwede ho kayong mag-retailing. Ibig sabihin, pwede ho kayong magbenta. Kung hilig mong magbenta, kasi dito meron pong distributor, kumikita ng 200,000 every month. Nagbebenta lang. Pero kung hindi mo hilig magbenta, walang kaso. Bakit? Ito po, meron ho kaming tinatawag na binary income. Sa binary income, 2 beses ho kayo dito kikita. Ano po yan? Meron kaming tinatawag na direct referral bonus. Magkano naman ang direct referral bonus? 500 pesos po yan. Pangalawa, dito kikita ko kayong tinatawag namin pairing bonus. Magkano ang pairing bonus po? 1,500 pesos. Hindi lang ho yan. Mamaya, paliwanag ko sa inyo. Pangatlo, meron kami tinatawag na unilevel income. Anong ibig sabihin ng unilevel income? Ganito po yan. Sa first level mo, halimbawa si Kevin, first level niya ako, kikita siya ng 10% sa lahat ng product na bibiling ko. Sa second level naman ni Kevin, kikita siya ng 5%. Up to 10th level, meron po siyang 5%. Banda doon, may tulog na. Pero wag ho kayo magalala. Nasigawan ko na. Yan. Ito po yan. So, ibig sabihin,
Si Kevin po, kikita siya sa lahat ng product na bibiliin ko. Klaro po ba yan? By level po siya. Hindi lang ho yan. Yung pang-apat, meron kami tinatawag na step income. Sa step income, dito kikita ho kayo ng 10% up to 30%. Klaro po ba ito? Ito po yan, para maging mas malinaw ho sa inyo. Pag sinabing step, di ba pansinin niyo, tinawag po akong global ambassador? Ganito po yan. Pag global ambassador ka pala, kikita ka pala ng 30%. Saan? Sa lahat ng product na bibilin. Halimbawa, kung ikaw ay global ambassador, eto ngayon si Kevin, na member mo, meron kang 10% dun sa Unilevel, dahil global ambassador ka, plus 30%, kikita ka ng 40% sa lahat ng product na bibilin ng buong grupo ni Kevin. Nakanya idea? So, ang tawag po dyan ay first step. Mamaya, you can ask your sponsor kung paano po kukunin ng mas mabilis. Kasi po ako, 7 months lang po nung nag-global ambassador ako. So, depende na lang sa sipag ninyo. Okay po ba to? O sige, Anthony. Ang dami mo sinabi. May binary income. May unilevel income ka pa. May first step income. Sa dami ng income. Hindi ko na alam kung anong kakamkamin ko dyan. Ang tanong, Anthony, lahat ba yan kikitain ko? Opo. Ano man ang traboy mo dyan, isa lang yung traboy mo, lahat na rin ibibigay namin sa inyo. Okay po ba yun? Ganito po yan. Para mas makarelate ho kayo, pag-usapan na lang ho natin ito. Binary income. Okay. Pag sinabing binary income, halimbawa, kayo po to. Kayo po yan. Nagkataon. Pag sinabing binary, it means dalawa. Hatiin ho natin sa dalawa yan. Ilalagay mo dito sa kaliwa, yung prospect mo, o kaya naman sa kanan mo. Halimbawa, pag nagdala ka na, nag-fill up ka ng application, meron pong left, meron pong right. Sa web page mo, meron pong left, meron pong right. Nasa sayo kung saan mo siya ilalagay. Walang kaso, kahit ilan. Hindi namang ibig sabihin dalawa lang, dalawa lang ang dadalhin mo. Kahit ilan. Walang problema. Okay po ba to? Worst case scenario tayo. Dinala mo na lang dito dalawa. Halimbawa, si A nilagay mo sa left. Si B, nilagay mo naman saan? Sa right. Tapos si B, si A at si B, bumili ng global package. Magkano global package? 7,980 pesos. Pagbili ng global package ni A, doon po papasok yung tinatawag naming direct referral bonus. Automatic, pagbili global package, may direct referral bonus. Ikaw, magkano? Bumili ng global package, may direct referral, magkano? 500, magkano na? 1,000 pesos. Hindi lang yan. Pag may pumasok sa left mo at may pumasok sa right mo, doon po papasok yung tinatawag naming pairing bonus. Pag sinabing pairing bonus, ganito po yan. Halimbawa, may pumasok sa left mo, may pumasok sa right mo, ang gagawin ng computer po, ng webpage mo, ipapares niya po yan. Matitrace po yan. Pag na-trace, may pumasok dito, ang gagawin ng computer, pair. Magkano pairing? 1,500 plus 1,500, magkano? 2,500 ang kinita mo. Eto beauty. Kung ikaw ay may left, kung ikaw ay may right, sa tingin mo ba, si A meron ding left? Sa tingin mo, meron ding right? Sa tingin mo ba, si B meron ding left? Meron ding right? Sa tingin mo, may direct referral? May direct referral? May pairing bonus din. May direct referral, may pairing bonus. Ibig sabihin, yung kinita mo, kinita rin nila. Tama po ba? Pero ito po yung beauty. Ikaw pa ba nag-invite dito? Hindi na. Sino? Si A at si B na ang nagdala niyan. Eto maganda. Since na sinasabi namin binary income, pag sinabing pairing bonus, ito yan. Every time may papasok sa left mo, every time may papasok sa right mo, kahit hindi na ikaw ang nag-invite, automatic ang gagawin ng computer, pair, magano? 1,500. Meron pa dito, may pumasok sa left, may pumasok sa right, anong gagawin ng computer? Automatic po yan, pair, magano? 1,500. 1,500 plus 1,500, magkano ang kinita mo? Ibig sabihin, kumita ka ng 3,000 pesos. Ito po, tingnan nyo idea. Sa labas, no worth, no pay. Sa amin, no worth, pero with pay. Dapat, pinapalakpakan po yan. Tingnan mo to ito beauty. Siyempre, ito, meron din kaibigan. Ito, meron din kaibigan. Anong gagawin ng computer? Pair. May pumasok sa left, may pumasok sa right. Anong gagawin ng computer? Pair. Every time may papasok sa left, may papasok sa right, ang gagawin ng computer, pair. Magkano? 1,500. Basta pumasok sa left, pumasok sa right, ang gagawin ng computer, pair. Pumasok ng Monday, pumasok ng Tuesday, walang kaso. Pair. Pumasok ng Monday, pumasok ng Saturday, walang kaso.
Pair. Pumasok ng January, pumasok ng December, walang kaso. Pair. Pumasok ng 2014, pumasok ng 2016, walang kaso. Pair. Okay mo ba yun? Basta ang pinag-uusapan dito, pumasok sa left, pumasok sa right, kahit anong araw, anong oras, basta ang usapan, pumasok sa left, pumasok sa right, automatic po yan magpipir. Maganda o napakaganda? Paano kung ito, Anthony? Walang pumasok sa left, walang pumasok sa right. Anong tawag mo dyan? That's unfair! Walang pumasok eh. Okay mo ba yun? Ito po yan. What if, ganito, Anthony? Worst case scenario, may pumasok, walang pumasok, may kita, wala. Wala. Sa ibang kumpanya yun. Pero sa amin, kikita ka pa. O, tingnan mo to. May pumasok, walang pumasok. Pero eto mga to, gumagamit ng product. Tandaan niyo po, lahat ng product na gagamitin niyo po dito, meron pong corresponding points. Pag naipon ang points, umabot po ng 1,200 points. Tapos, may pumasok, nakita ng computer, may 1,200 points, may pumasok, ang gagawin ng computer, pair, magano? 1,500. Tawa niyo po. Eto pa beauty. Walang pumasok. Walang pumasok. O, may kita, wala. Wala. Sa ibang kumpanya yun. Pero sa amin, kikita ka pa. Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Hindi lang po. Eto po yan. Walang pumasok, walang pumasok. Okay lang yan. Basta eto mga to, gumagamit ng product, basta ang usapan. Lahat ng taong gagamit ng product, umabot ng 1,200 points. Lahat ng taong gagamit ng product, umabot ng 1,200 points. Pag nakita ng computer, ang gagawin ng computer, automatic po yan. Pair, magkano? 1,500. Parang ito po yan. Tao, pair, tao, product, pair. O product to product pair. Any combination. Pwede ho kayong mag-pairing bonus. Klaro? Eto tanong. Darating po ba pang panahon? So, dumadami. Dahil dumadami sila, aabot po ng 1,000 yan? Pwede po bang umabot dito sa kabila? 1,000 din? Pwede mo sabihin, teka lang Anthony, paano kung araw-araw may pumapasok isa? Araw-araw may pumapasok isa? Anong ibig sabihin yan? Di ang ibig sabihin po niyan, kung araw-araw may pumapasok sa left, may pumapasok sa right, araw-araw ang ibig sabihin po yan, araw-araw po yan, 1,500, 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 1,500. Pwede po bang mangyari magpasok 10 dito? Pwede po bang mangyari may magpasok 10 dito? Paano kung 10 araw-araw may pumasok? Pwede mo sabihin, teka lang Anthony, paano kung 10 araw-araw dito? 10 araw-araw doon? Anong ibig sabihin niya? 10 ng 1,500, magkano? Kung paano kung araw-araw yan? Ibig sabihin po yan, araw-araw din yan, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000. Araw-araw. Ang tanong, 15,000, malaki, maliit? Maliit. Alam niyo kung bakit? Kasi yung 15,000 mo, dito po pwede ho kayong kumita ng 24,000 pesos per day. Yan po yung maximum income na pwede mong kitain. Alright? So, 24,000 per day. Yung sponsor ko, hindi ko sinasabi para pagmayabang, 60,000 to 70,000 pesos ang kinikita niya. Hindi po every month. Every day. So, ibig sabihin, yan ang kinikita niya araw-araw. Ang tanong, paano niya kinita yan? Araw-araw. Simple. Kung papansinin mo, sabi mo, Anthony, 24,000 per day. Bakit mo sinasabi 60, 70,000 per day sa araw-araw? Alam niyo kung bakit? Kasi, hindi lang naman po isang binili niya. 3 ang binili niya. Siya to. Siya rin din ito. Siya rin din ito. 3. Etong ginawa niya dito, naglagay siya ng tao dito. Naglagay din siya ng tao dito. Dito, naglagay din siya ng tao. Dito, naglagay din. Ako ito. Ibig sabihin, nag-workout yan. 24,000 ang kumikita sa kanya araw-araw. Oh. Ibig sabihin, dito po, ina-allowed po ng company na pwede po kayong bumili ng 3 heads o kaya naman ng 7 heads maximum. Ibig sabihin, binibigyan po kayo ng pagkakataon ng company na pwedeng bumili ng 7 heads na iisang pangalan mo. Maganda o napakaganda? So, magkano 7 heads? 56,000 pesos po. Tatanungin mo ako, yung 56,000, kung tatanungin ko po kayo, pag yung 50,000, 56,000, itinayo mo ng sari-sari store, kikita po ba ng milyon yan?
Hindi po yan kikitang milyon. Pero yung 7 heads mo, yung 56,000, dito sa AIM Global, meron kang pagkakataong kumita ng 5 million every month. Kasi bakit? Kung ikaw yung taong na nakaupo, seryoso ka, gusto mong kumita, gusto mong magbagong buhay, kung gagawin mo lang naman to, seryoso ka, hindi kung may pera ka lang naman, hindi mag 7 heads ka. Kung hindi naman, 3 heads. Kung wala naman, 1 head. Kasi 24,000 per day pa rin yan. Yun nga lang, siyempre, huwag mo limitahan sarili mo. May pagkakataong kang bumili ng 7 heads. Maganda po ba? Napakaganda. Anyway, I'm done. Opo. Yan. Sige po, palakpakan niyo po sarili niyo. Yan. Yan. Okay, sige po. Anyway, tapos na po ako. Alam ko po, mamaya paglabas ninyo, eto maaaring magiging problema. Paglabas mo, ang problema mo ano? Pwede mo sabihin, teka lang Anthony, wala talaga akong pera. Alam mo, wala namang kaso kung walang pera. Basta importante may paraan. Kasi ito yung totoo. Kung ikaw ngayon nakaupo, sinasabi mong wala kang pera, ito na lang tanong. Gusto niyo po ba habang buhay yung salitang wala akong pera, gusto niyo habang buhay niyo na lang sinasabi? Siyempre hindi. Ito lagi ko sinasabi. Gusto niyo po ba ng pagbabago sa buhay? Simple. Kung gusto niyo po ng pagbabago sa buhay, dapat meron kang baguhin. Bakit? Pag may binago ka, may mababago. Pero pag wala kang binago, walang mababago. Tanong, gusto niyo po ba ng pagbabago sa buhay? Yes! So, ibig sabihin, kailan mo uumpisa ng pagbabago? Guys, bago tayo maghiwalay-walay, okay lang po ba tapusin ko sa maikling kwento? Itong kwentong ito, this is a true to life story. Nangyari po ito sa San Francisco, California noong 1960. Bagong-bago po to. Alam ko po, parang awa mo na maaring iba. Itong kwentong ito, narinig niyo na. Pero please, parang awa mo na pakinggan mo, sobrang ganda nito. Sa mga hindi pa nakarinig ng kwentong ito, parang awa mo na. Pakinggan mo ito mabuti. Bakit? Sobrang ganda niya. Isang oras lang to. Ito po yan. Meron po maglolo. Lumapit po yung apo dun sa lolo niya. Paglapit po ng apo dun sa lolo, eto sabi po ng apo niya. Lolo, bakit apo? Sabi daw nila, ikaw ang pinakamagaling, pinakamatalino, pinakamahusay dito sa lugar natin, lolo. Totoo ba yung lolo? Ano ang sabi ng apo ng lolo niya? Ito. Hindi naman masyado apo. Sige nga lolo, kung talagang magaling ka, kung talagang matalino ka, kung talagang mahusay ka dito sa lugar natin, lolo. Hahamunin kita. May papahula ako sa'yo. Anong sabi ng apo? Ng lolo? Ito pala. Ano ba yan, apo? Sige, lolo, dyan lang po kayo. Huwag mo kayo alis. Babalikan ko po kayo. Ang ginawa po ng apo, lumabas po ng bahay. Pumunta po dun sa backyard. Dun sa bakuran. Pagpunta niya dun sa bakuran, yung apo, nag-set up po siya ng panghuli ng ibon. Nung nagawa niya na yung panghuli ng ibon, biglang may dumapong ibon. Pagdapo ng ibon, nahuli niya. Pagkahuli niya dun sa ibon, alam mo yung ginawa dun sa ibon? Alam niyo pong ginawa? Nilagay niya sa likuran niya. Yung ibon gustong kumawala pero hinawakan niya mabuti yung buhay na ibon. Ang ginawa niya, nilagay niya sa likuran. Paglagay sa likod, eto sabi niya sa lolo niya. Lumapit siya ulit. Lolo, bakit apo? Lolo, sige nga kung talagang matalino ka, kung talagang mahusay ka dito sa lugar natin, hahamunin kita. Lolo, patunayan mo nga sa akin. Hulaan mo nga yung ibon na nasa likuran ko kung patay o buhay. Ano mo sabi ng lolo niya? Eto. Alam mo po, no? Talagang pakabata mo pa. Alam mo po, pag sinabi kong yung ibon na yan, pag sinabi kong buhay, ang gagawin mo sa ibon, papatay mo sa iyong kamay at papakita mo sa akin, patay. Alam mo po, no? Pag sinabi ko namang yung ibon na yan, pag sinabi ko namang patay, yung higpit mo dun sa ibon, luluwakan mo yan at paliliparin mo sa aking harapan at sasabihin mo sa akin, buhay. Alam mo po, no? Ang tanging sagot ko dyan sa tanong mo, nasa iyong kamay ang buhay ng ibong yan. Nasa sayo kung papatay mo or bubuhayin mo. Anong moral lesson about din sa story ko? Wala lang. Ito po yan. Ang moral lesson about din sa story ko, alam mo kapatid, may ganong kaganda yung product na pwede makatulong sa pamilya mo. May ganong kaganda ang opportunity na pwede magbago ang buhay mo, na pwede kang kumita, may pag-asa ka. Alam mo kapatid, nasa iyong kamay pa rin ang decision. Nasa sayo kung papatay mo or bubuhay mo. Dalawa lang po ang taong pumasok dito at dalawa rin din po ang taong lalabas. Positive, negative. Hindi ko po alam kung sinong positive, negative, pero higit sa lahat, kami po nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. God bless and to God do the glory po sa inyong lahat. Thank you.